Sa isang tiyak na takip silim, ang batang babae na ito ay natakot nang siya ay atakehin ni Goblin Mukbang. Buti na lang at may isang batang lalaki ang tumayo para protektahan siya. Mula sa sandaling iyon, ang kanyang imahe ay malalim na nakaukit sa kanyang isip. Isang umaga, isang asul na batang babae ang lumapit kay Lost at hiniling na bumuo ng isang koponan kasama niya. Nawala sa isip na mali ang narinig niya at muling nagtanong para makasigurado, ngunit kinumpirma ng dalaga na gusto niyang sumali. Ipinakilala niya ang kanyang sarili bilang si Narcena, isang mandirigma, habang nilinaw ni Lost na siya ay isang manggagamot. Maya-maya lang, may sumugod na ibang babae dahil alam na ng lahat ang mukha ni Lost. Lumapit siya para pigilan si Narcena. Ito ay si Amherst, isang kawani ng sangay ng Mardat Adventurers Guild. Tinanong ni Amherst si Narcena kung kilala niya kung sino ang binatang iyon. Matapat na sagot ni Narcena na wala siyang alam. Kaya ipinaliwanag ni Amherst na ang Lost ay kilala bilang ang Incompetent One, isang manggagamot na maaari lamang gumamit ng basic recovery magic na maaaring gamitin ng kahit mga bata, lalo na ang mga adventurer. Si Lost ay dati nang naging bahagi ng Inazuma Divine Sword Team, ngunit na-kick out, at mula noon, palagi siyang tinatawag ng mga taong bayan na inutil at incompetent. Natural, mahirap din siya, kaya pinayuhan ni Amherst si Narcena na huwag makipagtambal kay Lost baka mapunta siya sa kahirapan. Pero sinabi ni Narcena na may pera siya, kaya hindi ito magiging problema. Nang marinig ito, napabuntong hininga na lamang si Amherst at pinayuhan siya na huwag magyabang ng ganoon dahil maraming manloloko sa mga adventurer. Ngumiti si Narcena bilang pasasalamat, sinabing bago siya sa propesyon at nag-aaral pa. Si Amherst, bilang praktikal, ay nag-alok na ipakilala si Narcena sa mas mahuhusay na mga koponan, syempre, sa isang bayad, ngunit agad na tinanggihan ng batang babae. Sinabing nagpa siya na siyang bumuo ng isang koponan na may nawalang hiling na hindi pa bigla-bigla, ngunit isang bagay na matagal na niyang pinag-isipan. Nagulat si Amherst ngunit pinoproseso pa rin ang mga papeles para sa kanila. Pipirma sila ng isang dokumento sa pagbuo ng koponan at isusumite ito sa guild para makatanggap ng mga misyon. Ang dokumentong ito ay nagsilbi rin upang hatiin ang mga gantimpala ng pantay-pantay at kung may mga hindi pagkakaunawaan, ang guild ay mamamagitan. Habang naghihintay ng pagkawala upang makumpleto ang mga formalidad, si Narcena ay nanatiling nakatingin sa kanyang mukha na sa wakas ay nakilala niya muli. Nang matapos na ang lahat, tuwang-tuwa si Narcena dahil opisyal na silang naging team. Pagkatapos, sinimulan nila ang kanilang unang paglalakbay sa Martat Labyrinth, isang lugar kung saan wala pang nakakasakop sa pinakamalalim na antas. At walang nakakaalam kung anong uri ng halimaw ang tunay na master ng labyrinth. Bilang bago sa propesyon, umasa si Narcena sa Lost para sa lahat. Nag-aalala siyang nagtanong kung ligtas na ba ang biglang pagpunta sa labyrinth dahil nagbabala ang mga tauhan ng guild na ito ay lubhang mapanganib at ang mga bagong dating ay dapat pumunta sa baguhan na lugar sa kanlurang kapatagan. Alam na alam ni Lost ang lugar na iyon at ipinaliwanag niya na dahil sa magic na tumutulo mula sa labyrinth, maraming halimaw sa labas, at ang kanlurang kapatagan ay ang pinakamadaling hunting ground, kaya tinawag na beginner area. Gayunpaman, ang lugar na iyon ay masyadong malawak na nagpapahirap sa paghahanap ng mga halimaw na makakalaban. Iminungkahi niya na ang unang antas ng labyrinth ay magiging mas matatag, na may maraming mga halimaw na kailangan lang nila upang maiwasan ang mas malalim na mga antas. Nang marinig ito, buong-buo siyang nagtiwala sa kanya at sumunod si Narcena. Sa pasukan sa labyrinth, bilang likas na mandirigma, pinilit ni Narcena na mauna upang protektahan ang kanyang healer teammate. Pumayag si Lost na hayaan siyang manguna. Pagpasok sa labyrinth sa unang pagkakataon, nakaramdam ng kaba at pagkasabik si Narcena. Nang makatagpo ng mahihinang halimaw, mabilis niyang natalo silang lahat. Matapos patayin ang mga halimaw, natunaw sila, naiwan ang ilang mga magic stones na bagay na binili ng guild bilang mga materyales. Curious na nagtanong si Narcena tungkol sa kanilang layunin, at ipinaliwanag ni Lost na ang mga bato ay naglalaman ng magic power na maaaring gamitin sa iba't ibang paraan, ngunit ang mga detalye ay magtatagal upang ipaliwanag. Kaya sinabi niya sa kanya na malaman ang tungkol dito sa ibang pagkakataon. Hindi magaling sa theory si Narcena, kaya tumango na lang siya. Sa 5 magic stones, kumikita sila ng sapat para sa kanilang pang-araw-araw na gastusin. Iminungkahi ni Lost na lumalim para magkaroon ng pagkakataong makatagpo ng mas malalakas na halimaw. Pumayag naman siya kaagad at nangakong poprotektahan siya kapag may nangyari. Sa pagpapatuloy sa ikalawang antas, si Narcena ay halos makatapak sa isang bitag, ngunit napansin ito ni Lost sa oras. Gumamit siya ng bato para matrigger ang mekanismo na itinamangha niya. Nang tanungin niya kung paano niya nalaman, sumagot si Lost na nakikilala niya ang mga bitag sa pamamagitan ng kulay ng mga bato. Idinagdag niya na para sa mga bagong adventurer, ang pagkahulog sa gayong mga bitag ay malamang na nakamamatay.
Habang lumalalim sila, hindi inaasahang nakatagpo sila ng isang Orsi, isang makapangyarihan at matibay na halimaw na kakaiba sa mga ordinaryong halimaw. Lost said there must be some issue, and Narcina thought they should turn back. Pero anya, sa magandang koordinasyon ay kaya pa rin nilang talunin ito. Nagulat ngunit nagtiwala, kinuha niya ang gawain ng pag-atake muna. Buong tapang siyang nakipaglaban, ngunit ang katawan ng halimaw ay masyadong matigas na parang tumatama sa bato ang bawat hampas nito. Isang fragment mula sa sahig ang lumipad at dumampi sa braso niya, dahilan para mawalan siya ng focus. Muntik na siyang makorner sa dingding nang biglang sumugod si Lost at naghatid ng isang mabilis na suntok. Ang sandaling iyon ay nagpaalala sa kanya ng bayani na nagligtas sa kanya ilang taon na ang nakalilipas na ang taong iyon ay nawala. At iyon ang dahilan kung bakit gusto niyang sumali sa kanyang koponan sa kabila ng pangungutya ng iba. Pagkatapos ng labanan, tinanong ni Lost kung nasugatan siya at pinagaling siya. Nagulat siya na magagawa ito ng isang walang kakayahan na manggagamot. Sinabi lang niyang matagal na siyang walang silbi kaya't kailangan niyang matutong alagaan ang sarili. Hindi na siya nagtanong pa. Sa pagtingin sa kamay nitong nagpapagaling sa kanya, masayang ngumiti si Narcina. Kasama sa kanilang mga nasamsam ang isang purple magic stone na mas mahalaga. Tinanong ni Lost kung ano ang susunod nilang gagawin at sinabi ni Narcina na masigla pa rin siya at gusto pang lumaban. Siya ay nagpakasawa sa kanya at nagpatuloy sila sa pangangaso ng mga halimaw hanggang sa hapon. Nang bumalik sila na may dalang tumpok ng mga magic stones, natigilan si Amherst sa pagkatalo na bihira ang maraming halimaw sa kalahating araw. Nang mapansin niya ang purple na bato mula sa Orsi, sinaway ni Amherst si Lost ng marahas na pumasok sa labyrinth nang sabihin niya sa kanila na pumunta sa beginner area. Ipinaliwanag ni Lost na ang halimaw ay kusang umakyat sa itaas na antas at kinumpirma ito ni Narcina. Huminahon si Amherst, sinabing may mga katulad na insidente na naganap kamakailan, tila nagkakaroon ng mga issue ang labyrinth at binalaan niya sila na maging mas maingat. Matapos ibenta ang mga mahiwagang bato, kumita sila ng kaunting pera. Nakatanggap din si Amherst ng komisyon na nagpasaya sa kanya. Ipinaliwanag ni Lost kay Narcina na ang staff ng guild ay nakatanggap ng porsyento ng mga magic stone na binili nila. Nagulat si Narcina dahil hindi pa siya kumikita ng ganito kalaki. Binanggit ni Amherst na pinagsamantalahan si Lost noon, ngunit ngayong nakabuo na siya ng isang team kasama niya at ang pera ay hinati ng pantay, mas malaki ang kinikita niya. Napagtanto ni Lost na siya ay minamaltrato, ngunit mumiti lang, sinabing nakaraan na ang nakaraan, at ngayon ay mayroon na siyang bagong kakampi. Nakita ng superior ni Amherst na si Handsome si Lost kasama ang bago niyang miyembro at tinanong niya ito. Ipinaliwanag niya na walang papayag na sumali si Lost sa kanilang team. Pusang loob na bumuo ng team si Narcina kasama niya. Samantala, pumunta sina Lost at Narcina sa isang pamilyar na restaurant kung saan kahit ang waitress ay nakilala sila. Masayang nagkwento si Narcina habang si Lost ay walang pakialam sa mga chismis na nakahanap ng magandang kakampi ang incompetent. Sa pag-upa ng mga silid, nakakagulat na gusto niyang makibahagi sa isang silid, ngunit tumanggi si Lost. Medyo malungkot siya pero masaya pa rin nakasama siya. Sa kwarto niya, naalala niya ang mga alaala ng pagkabata noong iniligtas at pinagaling siya ni Lost tulad ngayon. Simula noon, nangako siyang magiging isang adventurer at bubuo ng isang koponan kasama niya, isang pangako na natupad na ngayon. Hindi man naalala ni Lost, hindi nakakalimutan ni Narcina. Siya ay walang humpay na nagsanay, at sa sandaling marinig niya na si Lost ay na-kick out sa kanyang koponan, agad siyang nagparehistro. Dahil iba ang kulay ng buhok niya noon, hindi siya nito nakilala. Ang higit na ikinalungkot niya ay dahil napakalakas ni Lost na hindi niya kailangan ng proteksyon nito, kahit na nangako itong tutulungan siya. Gayunpaman, sinubukan niyang panatilihin ang kanyang espiritu. Pagkatapos ay tahimik siyang nagtaka kung bakit ang isang taong kasing ganda ni Lost ay tinawag ng iba na walang kakayahan. Sa kanyang panaginip, naalala ni Lost kung bakit siya itinuring na walang kwenta. Noon, siya at ang koponan ng Divine Sword ay nagsisikap na lupigin ang isang napakasamang halimaw. Nabigo ang labanan dahil walang nakahanda. Pinayuhan sila ni Lost na magdala ng antidotes, ngunit walang nakinig. Nang mabigo sila, sinisi siya ng lahat na sinasabing hindi makakatulong ang walang kakayahan na manggagamot. Buti na lang at hindi sila hinabol ng halimaw hanggang dulo, kaya nakatakas sila sa kamatayan, ngunit ang resulta ay napatalsik si Lost sa team. Kumalat ang balita na ikinagulat ng buong Adventurers Guild. Ang mga swordsmen sa koponan ay nagsalita ng mga mapait na salita na ginawang si Lost ang scapegoat. Ang babaeng kasama niya ay hindi mas mahusay, galit na sinisisi ang kanilang kabiguan na talunin ang Hydra sa kawalan ng kakayahan ni Lost na gamutin ang lason.
Sa paglipas ng panahon, lalong naging mapanlait ang mga tingin ng mga tao, ngunit hindi nag-abalang ipagtanggol ang sarili ni Lost. Ang koponan ay may 4 na tao, at 2 sa kanila ang patuloy na pinupuna si Lost. Ang natitira ay isang hamak na binigyan ng otoridad na humatol kung sino ang tama at kung sino ang mali. Takot na takot ang dalaga sa eskrimador, kaya nang madiin, nanginginig niyang itinuro si Lost. Dahilan para agad siyang ma-expel sa team. Ang paggunita sa lahat ng ito, si Lost ay napabalikwas, hindi makatulog. Marahil ang unang pagkabigla ay nag-iwan ng malalim na marka sa kanyang isipan. Matapos umalis sa koponan at malabel na walang kakayahan, sinubukan pa rin ni Lost na sumali sa iba pang mga koponan, ngunit mas lumala ang mga bagay. Sa isang pamamaril upang talunin ang isang kawan ng mga halimaw, itinulak siya ng kanyang mga bagong kasamahan bilang pain. Napagtatanto na siya ay ginagamit, si Lost ay maaari lamang lumaban para sa kaligtasan. Sa huli, nakaligtas siya, habang ang mga nagkanulo sa kanya ay nagbayad ng kanilang buhay na nasaksihan ang kanilang miserableng pagkamatay. Hindi pa rin binitawan ni Lost ang kanyang pangarap na maging isang tunay na adventurer. Sa kabila ng pagiging malungkot at nasugatan, ang pinakamasakit sa kanya ay hindi nakilala sa kabila ng kanyang maraming pagsisikap. Isang araw, habang gumagala sa kabubatan, Lost nangyari sa isang karwahe ng kabayo sa ilalim ng halimaw na atake. Sa loob, isang maliit na batang babae lamang ang nananatiling buhay. Hindi na niya kayang lumaban, sumugod pa rin siya, itinaya ang kanyang buhay para iligtas siya. Hanggang ngayon, hindi pa rin maintindihan ni Lost kung bakit niya ginawa iyon. Pagdating ng escort team ng dalaga, itinuring siyang bayani. Gayunpaman, palaging iniisip ni Lost na ang mga tunay na tagapagligtas ay ang mga kabalyero na dumating pagkatapos. Gayunpaman, iginiit ng blonde na babae na salamat sa Lost, dumating ang escort team sa oras, at pinuri pa siya sa pagiging cool. Ang mga salitang iyon ay lubos na nagpagaan sa kalooban ni Lost nang makitang siya ay nasugatan. Gumamit siya ng basic recovery magic para pagalingin siya. Nagpasalamat ang dalaga, ngunit napailing na lang si Lost sa pag-aakalang wala siyang nagawang maganda. Matapos marinig ang kwento ni Lost, napaiyak ang blonde na babae. Hindi siya makapaniwalang may napagsamantalahan hanggang sa gawing pain ng halimaw. Nangako siya na kapag lumaki siya, magiging adventurer siya para protektahan siya na nagpapangiti kay Lost. Ang babae ay anak ng maharlika, kaya wala talagang dahilan para maging isang adventurer. Ngunit ang kanyang pangako ay nakatulong kay Lost na mabawi ang kanyang espiritu. Nang maglaon, nagsanay si Lost sa ilalim ng isang master. Natutunan niya ang mga kasanayan sa pakikipaglaban ng pinakamalakas na adventurer at sa wakas ay makakalakad na sa sarili niyang landas. Habang unti-unting dumarating ang magagandang bagay, nagpapasalamat si Lost sa pangakong iyon noong nakalipas na mga taon. Hindi niya namalayan na ang batang babae noon ay si Narcina. Nang umagang iyon, kumatok si Narcena sa pinto ni Lost para gisingin siya para sa bagong araw. Ngumiti siya at inanyayahan siyang mag-almusal, sinabing hindi sila maaaring magmisyon nang walang laman ang tiyan. Pagkatapos kumain, bumalik sila sa labyrinth, nagpaplanong lumalim ng kaunti habang ang mga kakayahan ni Narcena ay naging matatag. Narating nila ang lugar ng teleportasyon, kung saan umiiral ang mga sinaunang magic formation sa daan-daang taon. Ang mga pormasyon ng teleportasyon sa labyrinth ay sinasabing nilikha ng mga human mages upang matulungan ang mga susunod na henerasyon na mag-explore ng mas maginhawa. Curious na tinanong ni Narcina kung bakit, kung ang mga sinaunang tao ay makakagawa ng mga teleportation formation sa labyrinth, hindi nila ito direktang ikinonekta sa mga bayan para sa kaginhawahan. Naisip niya na baka natakot sila na gamitin sila ng mga halimaw para makatakas. Ipinaliwanag ni Lost na hindi magagamit ng mga halimaw ang mga pormasyong ito, at higit pa rito, matagal nang nawala ang pamamaraan, at ang paglikha ng mga ito ay napakamahal, kaya hindi ito maitatayo ng mga tao sa ibang lugar. Pagkatapos ay nag-teleport sila sa isang lugar na may nagbabantang pulang glow. Nag-aalala kay Narcina ang mukhang mapanganib na tanawin. Mula dito ay itinuturing na ang gitnang antas, kung saan ang mga halimaw ay mas malakas. Si Lost ay nakapunta dito dati, kaya medyo confident siya, alam niyang mabilis at mabangis ang mga halimaw dito. Mabilis nilang nakatagpo ang kanilang unang grupo ng mga halimaw at natalo silang lahat, maliban sa isa na may transparent na katawan. Ito ay isang espiritu, isang nilalang na walang pisikal na anyo, laban sa kung saan ang mga pisikal na pag-atake ay walang silbi. Pinayuhan niya si Narcena na umatras. Ngunit nanatili siya na nagsasabing mayroon siyang espesyal na kasanayan. Nagulat si Lost dahil ang mga ganitong pamamaraan ay magagamit lamang ng mga may karanasang adventurer. Tumayo siya bilang pain para may concentrate niya ang kanyang enerhiya. Hindi agad umatake ang halimaw kaya ligtas pa rin sila. Nang lumingon si Lost para i-provoke ito, hinabol ng nilalang.
Narcina channeled her energy, focusing her power to her fist. Sa pamamagitan ng mga taon ng pagsasanay, pinagkadalubhasaan niya ang daloy ng enerhiya na maaaring tumagos sa mga di umiiral na nilalang. Ang kanyang kamao ay nagpakalat ng espiritu, nag-iwan sa likod ng isang malaking batong mahika. Gayunpaman, dahil unang beses niyang hinawakan ang isang masamang espiritu, si Narcina ay nagkaroon ng banayad na paso, ngunit maaari itong gumaling sa pamamagitan ng isang magic item. Ipinaliwanag ni Lost na para sa mga mahihinang tao na tulad niya, ang mga magic item ay mahalaga dahil pinahusay ng mga ito ang pagiging epektibo ng paggamot. Ang mga materyales sa paggawa ng mga ito ay pangunahing nagmula sa mga mahiwagang bato sa labirin. Matapos gumaling, nagulat si Narcina sa bilis nitong gumana. Nagpasya silang bumalik dahil nakakuha na sila ng malaking samsam. Gaya ng dati, dinala nila ang mga magic stone sa Amherst para bilhin. Ang empleyado ng guild ay natuwa nang makitang ibinalik nila ang napakaraming mahahalagang bagay. At nakatanggap siya ng karagdagang komisyon, kaya hinihiling niya na patuloy silang magtagumpay. Nang gabing iyon, parehong masaya sina Lost at Narcina sa pagbebenta ng mga magic stone sa mataas na presyo. Sa kanilang pagbabalik, nakatagpo sila ng ilang grupo ng mga adventurer na nagtatalo. Nawala ang hinala na may binabalak sila, habang naalala ni Narcina ang payo ni Amherst na pinakamahusay na huwag makisali. Napabuntong hininga si Lost, nakaramdam ng inis, ngunit hindi alam kung ano pa ang gagawin, dahil medyo malaki na ang kinita nila ngayon. Niyaya niya si Narcina para sa isang marangyang pagkain. Agad na tinanong ng may-ari ng restaurant kung mayroon silang sapat na pera, na ikinatawa ni Lost at sinabing naging maayos na sila nitong mga araw na ito. Umorder siya ng beer para magpalamig at gusto rin ni Narcina na subukan, ngunit tinanggihan siya ng waitress dahil bata pa siya. Pumayag din si Lost na hindi siya dapat uminom kaya napapout si Narcina. Sa pagtingin sa malayo, si Narcina ay interesado sa mga puting tor na itinayo sa paligid ng lungsod. Ang arkitektura ay hindi karaniwan na walang mga bintana o pasukan. Nakita niya sila hindi lamang dito kundi sa maraming iba pang lugar. Wala rin masyadong alam si Lost, ang mga tao lang ang nagtayo sa kanila gaya ng hiniling. Bagamat hindi naunawaan ng mga taga-buo ang layunin, nanatiling misteryo ang pagkakakilanlan kung sino ang gumawa ng kahilingan. Dahil ang mga puting tor ay hindi nagdulot ng pinsala, walang nagmamalasakit. Naisip na lang ni Lost na dapat silang gumawa ng mga pader ng lungsod sa halip dahil kung atake, ang gayong bukas na lungsod ay mahirap ipagtanggol. Naniniwala si Narcina na sa napakaraming adventures dito, walang paksyon ang maglalakas loob na makipagdigma. Pagsapit ng gabi at bumalik na sila sa kani-kanilang kwarto, may sasabihin sana si Narcina pero pinigilan niya ang sarili. Sinisi niya ang kanyang sarili dahil wala pa rin siyang lakas ng loob na sabihin sa kanya na siya ang maliit na batang babae na iniligtas niya ilang taon na ang nakakaraan. Hindi rin niya maipahayag ang kanyang nais na makasama sa isang silid. Masaya lang si Lost na nakatagpo ng napakagandang teammate. Ang mga dating kasamahan ni Lost ay nagre-recruit pa rin ng mga bagong miyembro upang maghanda para sa isa pang pagtatangka na sakupin ang Hydra. Ipinagmamalaki ng mga swordsmen na sa pagkakataong ito ay nag-imbita sila ng isang magandang manggagamot na naging dahilan para hindi komportable ang mga babae sa pangkat. Dumating ang Inazuma Divine Sword Team sa kinalalagyan ng Hydra. Hiniling ni Margulis kay Healer Lera na lumaban sa tabi niya, kasama si Armia na nagbibigay ng mahiwagang suporta. Habang si Sabiria ay magpapalusot para sa isang sorpresang pag-atake. Nang marinig ang planong ito, nataranta si Lera, dahil normal na walang maglalagay ng healer sa front lines, ngunit palagi nilang nakikita si Lost na lumalaban tulad ng isang normal na tao, kaya naisip nila na natural ito. Alam ni Lera na walang manggagamot na magiging walang ingat, kaya kailangan niyang ipaliwanag ito sa team. Ang blonde na lalaki ay mukhang mapanlait. Sa pagsasabing bagamat tumakbo lang si Lost, paminsan-minsan ay nakakaranas siya ng critical na tama. At ang kaninang pinutol na ulo ay talagang kanyang ginagawa. Gayunpaman, naisip nila na sila ay sapat na malakas. Gumagaling lang si Lera, hindi lumaban. Ngunit dahil mayroon siyang mga kakayahan sa detoxification, kumpiyansa si Margulis na sapat na yon. Dahil ang lakas ng Hydra ay pangunahing nagmula sa laso nito. Ngayon, ang duo ni Lost ay nakakolekta ng napakaraming magic stones. Alam ni Amherst na bumaba sila sa gitnang antas upang manghuli ng mga halimaw. Kaya medyo nag-alala siya, ngunit medyo napanatag siya sa dami ng mga batong ibinalik nila. Sinabi ni Narcina na palaging maganda ang pakikitungo ni Lost sa kanya, hindi siya pinagsasamantalahan, at napakaingat sila sa pagpili ng mga halimaw na makakalaban. Gayunpaman, pinaalalahanan pa rin sila ng kanyang nakatatandang kapatid na babae na ang lahat ay may mga limitasyon, hindi na kumuha ng mga hindi kinakailangang panganib, at pinayuhan silang mag-recruit ng higit pang mga miyembro upang gawing mas madali ang pangangaso ng halimaw.
Sa karagdagang mga mandirigma o salamangkero, ang pakikitungo sa mga mapanganib na halimaw ay magiging mas paborable. Ngunit hindi pa iniisip ni Lost ang tungkol sa pagre-recruit. Bagamat alam niyang sa mas maraming tao, mas gaganda ang kita, pakiramdam niya ay sapat na ang kanilang kasalukuyang kinikita. Naniniwala si Amherst na sa kaunting sipag, malapit na silang makabili ng sarili nilang bahay. Hindi niya lubos na naintindihan. Ipinaliwanag ni Solos na karaniwang umuupa ng mga bahay ang mga mayayamang koponan na tirahan at ginagamit bilang mga base, na parehong mas komportable kaysa sa mga inn at pinipigilan ang mga isyu sa pag-imbak ng pera o kagamitan na maaaring manakaw. Bukod dito, para sa mga mag-asawang nagmamahalan, ang pagkakaroon ng pribadong tahanan ay maiiwasan ang pagsisiyasat at makakatulong sa pag-aalaga ng kanilang relasyon. Ang Inazuma Divine Sword Team ay dati nang umupa ng isang villa, ngunit si Lost ay napilitang matulog sa dockhouse. Ang dalawang babae ay nalungkot sa pagdinig kung gaano siya naging masama, ngunit naisip ni Amherst na ang pagpapatalsik kay Lost ay maaaring isang magandang bagay dahil ang pangkat na yon ay nahaharap ngayon sa hindi mabilang na mga problema. Samantala, ang kabilang grupo ay bumalik sa kakilakilabot na kalagayan kahit papaano ay natalo pa ng mas malala kaysa dati. Si Lyra ay prangka na nagsalita, sinabing sila ay masyadong mahina kumpara sa Hydra at ito ay maswerteng nakaligtas sila sa lahat. Ngunit sa labanang ito, napagtanto niya na si Lost, na na-kick out sa team, ang talagang pinakamalakas na miyembro dahil sa kanya na nakaligtas sila. Sa kasamaang palad, ang iba ay hindi nakilala ito, iniisip pa rin na sila ay mga piling tao. Pinayuhan ni Sabiria si Margulis na tawagan si Lost pabalik. Bagamat ayaw niyang sinabihan kung ano ang gagawin, binalak ni Margulis na sundin ang kanyang payo sa susunod na araw para sa kapakanan ng koponan, sa maling akala niyang walang tatanggi sa imbitasyon mula sa Divine Sword Inazuma. Kinaumagahan, nagising si Armia, natagpuang gumaling na ang kanyang katawan, at nagpasalamat kay Lyra, ngunit nang maghanap siya ng makakain, napagtanto niyang lumabas na ang dalawa. Sila ay nasa Adventurers Guild na iniimbitahan si Lost back. Nagulat ang lahat ng nakarinig, nang dumating si Narcena, sinabi ni Lyra sa kanya na binubuli ni Margulis si Lost, na agad namang ikinagalit niya. Samantala, inisip pa rin ni Margulis na papayag si Lost, sa paniniwalang hindi makakaligtas ang isang kasing mahina niya kung wala sila. Mayabang na wika nito na ikinagalit ni Narcena. Nataranta si Lost, hindi marunong tumanggi ng hindi nakakasakit ng iba, na nagpaisip kay Margulis na nag-aalangan lang siya sa gantimpala. Kaya nag-alok siya ng mas mataas na sweldo, pinuna pa ang kanilang kasalukuyang manggagamot bilang walang silbi. Napailing na lang si Saberia, hindi naintindihan ang ganoong katangahan. Tumayo si Narcena upang protektahan si Lost, malinaw na sinabi na hindi siya babalik sa maruming koponan na yon, dahil siya na ngayon ang kanyang mahalagang kasamahan sa koponan. Nang subukang ibuli ni Margulis ang maliit na babae, pumasok si Lost para pigilan siya, nagpasalamat sa kanya para sa imbitasyon, ngunit pinatunayan na mayroon na siyang bagong teammate. Nang marinig ito, nagalit si Margulis, inakusahan si Narcena na sinamantala si Lost, at maling sinasabing pera lang ang habol nila ni Lyra. Ngunit hinawakan ni Lost ang kanyang kamay, ang kanyang lakas ay nagdulot ng pananakit ni Margulis sa kabila ng kanyang baluti, sapat na upang maunawaan niya ang malaking pagkakaiba sa pagitan nila. Nilinaw ni Lost na hindi siya napupuot sa sinuman sa koponan, sa kabila ng pagiging pinagsamantalahan. Ngunit kung may mangahas na saktan si Narcena, babayaran nila ang halaga. Umalis ang mag-asawa, naiwan si Margulis na nagngangalit. Tumakbo siya kay Amherst, hinihiling sa kanya na maghanap ng mas malakas. Gusto niya ng frontline warrior, determinadong talunin ang Hydra. Sa sandaling iyon, isang adventurer na nakasuot ng maskara ang lumapit, humiling na sumali. Walang pakialam si Margulis sa kanilang pagkakakilanlan, gusto lamang subukan ang kanilang lakas. Dahil dito, natumba ang kanyang sandata pagkatapos lamang ng isang hampas. Kamanghamanghang lahat. Bagamat pinayuhan ni Sabiria na huwag tanggapin ang misteryosong taong ito, pumayag si Margulis dahil kumakalat ang mga alingaw-ngaw ng paulit-ulit nilang pagkabigo. Tinawag ng tao ang kanyang sarili na Shig, ngunit ito ay malinaw na isang peking pangalan. Kinaumagahan, habang nagpapalit ng damit si Narcena, may narinig siyang katok sa pinto. Si Lost ang nagpapaalam sa kanya na may bisita sila, sina Lyra at Armia. Dumating ang dalawa para humingi ng tawad sa mga nakaraang pangyayari. Matapat na sinabi ni Armia na wala siyang karapatang humingi ng tulong kay Lost, ngunit nakiusap pa rin sa kanya na sumali sa kanilang koponan upang talunin ang Hydra. Dahil si Margulis ay kumuha ng isang malakas na mandirigma, ngunit napakatanga upang bumili ng mga antidotes na naglalagay ng panganib sa buong koponan. Pinayuhan din ni Lyra na kung wala si Lost, tiyak na mamamatay sila dahil nailigtas niya silang lahat noon. Nagalit si Narcena, hindi niya maintindihan kung bakit gusto pa ni Armia na tulungan ang asungot na yon para lang mabayaran ang kanyang tungkulin bilang isang teammate.
Tinanong niya kung ano ang lost sa kanila na pinalayas nila siya, habang alam niyang tinatrato siya na parang basura. Naiiyak na sabi ni Armia, natatakot daw siyang matanggal sa team at walang ibang tatanggap sa kanya, kaya kinailangan niyang huwag pansinin. Nang marinig ito, wala nang sinabi pa si Narcina, hinayaan si Lost na magdesisyon. Sa wakas, pinatawad niya ang mga ito, at sinabing hindi siya nagtatanim ng sama ng loob sa sinuman at dapat nang iwanan ang nakaraan. Ngunit hindi siya makasali muli sa koponan. Nagdala ng pagkain ang may-ari ng restaurant na nagpapagaan ng kapaligiran. Bagamat malungkot, nagpapasalamat si Armia dahil naimbitahan siyang kumain. Pagkatapos, nag-isip si Narcina kung paano siya mailalabas sa pangkat na yon. Pero napabuntong hininga na lang si Lera na kung may paraan sana ay hindi na sila pumunta rito. Malumanay na pinaalalahanan siya ni Lost na mag-ingat baka siya ang susunod na taong pagsasamantalahan. Mapait na tumawa si Lera, kapag umalis siya, baka mawalan ng buhay si Armia, kaya bantayan lang siya. Sa pagbabalik, nagulat si Lera nang mapagtanto na ang bagong mandirigma ay isang taong kilala niya. Pagkaalis ng lahat ay tahimik itong nagtanong, si Sheet pala, kunwari hindi niya kilala, na pinagalitan niya. Napansin niyang ginagamit niya ang espada ni Ronaldo at direktang nagtanong kung ninakaw niya ito. Nasinagot niya na ito ay ipinasa ng kanyang amo. Pagkatapos nitong mahinang pagtatangka sa pagbabalakayo, naging malinaw ang lahat, ngunit ayaw ni Lera na gawing big deal ito. Hinahayaan siyang gawin ang gusto niya, ipinagpatuloy ni Narcena at Lost ang kanilang paglalakbay upang puksain ang mga halimaw. Sa kasalukuyan nilang kakayahan, naging napakadali ng pagtalo sa mga ordinaryong halimaw hanggang sa puntong kailangan lang ni Narcena ng ilang strike para matapos sila. Siya ay umunlad sa isang kamanghamanghang bilis, mabilis na nakaharap sa 3 orsi nang sabay-sabay ng walang kahirap-hirap. Iminungkahi ni Lost na magpahinga, ngunit tumanggi si Narcina, sinabing nag-init lang sila, at kung siya ay pagod, ito ay dahil lamang sa gutom. Umupo na sila at naglabas ng pagkain. Nakapagtataka, may dalang malaking bag na puno ng masasarap na pagkain si Narcina. Ang dahilan ay kahapon ay walang kinakain si Armia, kaya naman pinakain na rin ng ginang sa restaurant si Narcina. Ang pagkain ay bahagyang nabili, bahagyang naibigay, kaya ito ay napakamura. Habang kumakain, sinabi sa kanya ni Lost ang tungkol sa Hydra, isang espesyal na halimaw na nababalutan ng matitigas na kaliskis at malalakas na kalamnan, mahirap saktan ng pisikal na pag-atake o mahika. Hindi ito mamamatay hanggat nananatili ang isang ulo, na ginagawang halos imposible para sa karaniwang mga adventurer na maalis. Nang marinig ito, mas nag-alala si Narcina tungkol sa Divine Sword sa Azuma Team, dahil ang Hydra ay hindi lamang may nakakatakot na pisikal na lakas kundi nagbuga din ng lason, na mas nakakatakot. Bagaman sinaliksik ang mga antidote at ibinebenta kung saan-saan, masyadong mahal ang mga ito. Kaya ang mga koponan tulad ng Divine Sword ay karaniwang naghahanap ng mga manggagamot na may mga kakayahan sa detoxification na hindi kasing epektibo ng gamot ngunit kapaki-pakinabang pa rin. Nawala ang paniwalang magiging maayos sila dahil si Margulis, sa kabila ng kanyang pagmamataas, ay napakahusay sa isang espada. At basta napanatili niya ang kanyang performance at hindi minamaliit ang kanyang kalaban, maasahan siya. Ang Saboria ay pareho na may pinakamataas na antas ng bilis at reflexes. Kahit na may maraming mga ulo, ang Hydra ay nagpupumilit na pigilan siya. Narinig ni Narcena ang labis na papuri sa iba, nagpakita ng senyales ng paninibugho si Narcena. Ngumiti lang si Lost, nagsasabi lang siya ng totoo. Nang maglaon, nais ni Narcina na tuklasin ang ibang lugar dahil nakakainip na ang pakikipaglaban sa mga halimaw sa parehong lugar. Kaya pumayag si Lost, nagmumungkahi na lumabas sila para maghanap ng mas malalakas na halimaw na hamunin. Ang koponan ng Divine Sword Inazuma ay nakikipaglaban sa Hydra. Sumunod sina Margulis at Sabiria, parehong pamilyar sa mga galaw ng halimaw. Gaya ng sinabi ni Lost, ang blonde na si Margulis ay maaari pa ring maghiwa sa matitigas na kaliskis ng Hydra at hindi gaanong kahanga-hanga si Shig na madaling nasugatan ito. Puputulin na sana ng ulo, biglang tumigil si Shig na ikinagulo ni Margulis. Nang tanungin, ipinaliwanag niya na ayaw niyang magnakaw ng mga nagawa ng iba para lamang magbigay ng suporta. Nang marinig ito, tumango si Margulis, ayaw din magmukhang mahina. Napabuntong hininga na lamang si Lera nang makitang umaatake si Shig, habang iniisip ni Sabiria na bahagi ito ng kanyang alindog. Matapos pagalingin si Margulis, sumali si Lera sa labanan, gamit ang kanyang liksi upang akitin ang Hydra, na lumikha ng mga pagkakataon para sa dalawang eskrimador na mag-atake. Unti-unting humina ang lakas ng Hydra, bumagal ang mga galaw nito, at naisip ni Lera kung itutuloy nila, baka manalo sila. Bagamat hindi masyadong epektibo ang magic, nagdulot pa rin ng kaunting pinsala ang mga fireball ni Armia.
Biglang ginamit ng Hydra ang buntot nito upang basagin ang isang malaking bato na may mga fragment na tumama kay Armia at nawalan ng malay. Nawalan ng suporta sa likuran, agad na bumaliktad ang sitwasyon ng labanan. Ang Hydra ay galit na hinigop ang mana mula sa katawan ni Armia, pagkatapos ay naglabas ng nakakatakot na itim na hinga. Natigilan si Margulis, hindi nauunawaan ang nangyayari, habang si Lera ay nagpaliwanag sa takot na ang Hydra ay umuusbong gamit ang enerhiya ng takot na nakapalibot dito, isang napakabihirang kababalaghan na naganap lamang sa malalim na antas ng labirin. Binuo ng halimaw ang dalawang naputol nitong ulo, dumoble ang lakas nito o higit pa. Agad namang sinabihan ni Shieg si Lera na alagaan si Armia habang pipigilan niya ang halimaw para makaatras ang lahat. Ngunit tumanggi si Margulis na sumulong upang tapusin ito, ngunit nabasag lamang ang kanyang sandata laban sa mga kaliskis ng Hydra na ngayon ay kasing tigas ng brilyante. Sa kritikal na sandali na yon, isang flash ng espada ang lumitaw na nawala at dumating si Narcena. Isang suntok ang ibinato ni Narcena na nagpasuray-suray kay Hydra habang sinalo ni Lost ang naghihinalong si Margulis. Nakilala ni Lera si Lost at nagulat siya sa kanyang mga kakayahan sa pagpapagaling na ganap na naiba sa normal. Agad siyang humingi ng kooperasyon, sinabing kailangan muna nilang iligtas si Armia dahil hindi sapat ang magic ni Lera. Noong una, akala ni Lera ay imposible, ngunit habang gumagamit si Lost ng tuloy-tuloy na pagpapagaling, unti-unting naging matatag ang katawan ni Armia. Namangha siya dahil isang beses lang magagamit ang normal na healing, hindi isa lansan. Nalaman ito ng mga dating kaibigan ni Lost na napakanormal, habang si Lera ay nangangailangan ng ilang segundo upang maunawaan na ang kanyang paggamit ng mahika ay lumampas sa mga normal na limitasyon. Nagsimula siyang magtaka kung sino talaga si Lost para magawa ang isang bagay na hindi makatwiran. Nagkamalay si Armia, nakita si Lost at Narcena, ngumiti ng mahina, saka muling nahimatay. Nakahinga ng maluwag si Narcena, ngunit ang Hydra ay muling nabuhay at nais na direktang labanan si Lost. Naintindihan niya at sinabi sa lahat na huwag makialam. Sinuri ni Lera na pagkatapos umunlad, ang Hydra ay nakakuha ng katalinuhan at naiintindihan ang wika ng tao. Nagsimula ang labanan sa pagitan ng Lost at ng Hydra, nang paulit-ulit na nanginginig ang lupa, naghahalo ang lason na ambon at apoy sa hangin. Napakalakas ng Hydra kaya napaatras si Lost. Nakatingin lang sina Margulis at Lera, habang takot na tinatawag ni Narcena ang pangalan niya. Nang malapit na siyang sumugod, isang napakalaking enerhiya ang sumabog. Nagbago ang kulay ng mga mata ni Lost at ang kanyang katawan ay nagliwanag ng matinding itim at pulang aura. Ang Hydra ay nakaramdam ng pananakot at pagsirit ng galit. Si Lera at Shield ay natakot nang makita ang pormang ito, naunawaan na si Lost ay nag-activate ng isang selyadong kapangyarihan sa loob ng kanyang katawan na isang bagay na kinatakutan ng pinuno ng Adventurers Guild. Sa isang welga, pinutol ni Lost ang lahat ng ulo ng Hydra. Lumiwanag ang liwanag pagkatapos ay tumahimik ang lahat. Bumagsak ang higanteng halimaw, naging alabo. Nawalan ng malay kaagad pagkatapos dahil sa pagod. Pagmulat niya ay nakita niya si Narcena na nakaupo sa tabi niya habang ginagamot ni Lera si Armia. Ang maliit na batang babae ay wala sa panganib, salamat sa panlunas na binili ni Lera. Sa kabila ng gastos, masaya si Lera na nailigtas ang lahat. Hiniling ni Margulis ang kanyang bahagi ng gantimpala at pumayag si Lost na hatiin ito ng pantay. Pero nang mag-demand na rin siya ng porsyon ni Armia, galit na sinampal siya ni Narcena. Galit na nagbanta si Margulis na magsusumbong sa guild. Gayunpaman, nang bumalik sila sa punong tanggapan, sina Margulis at Saberia ay kinasuhan ng mga krimen. Miyembro pala ng Royal Adventurers Guild si Shieg, at subordinate lang ang branch na ito. Ipinahayag niya na ang dalawa ay lumabag sa mga patakaran, human trafficking, at pagsasamantala sa mga kasamahan. Nang marinig ito, hindi nangahas na tumutol si Amherst dahil may otoridad ang mga Royal Adventurer na pumatay ng mga kriminal. Nagsalita si Lost na humihingi ng awa, sinabing maibabalik pa sina Margulis at Saberia, na nabulag lang sila ng ambisyon. Inaasahan niyang magkakaroon sila ng pagkakataong magsimulang muli, mamuhay ayon sa mga mitiin ng mga adventurer. Nang marinig ito, binawasan ni Shieg ang kanilang parusa, pinatalsik sila sa lungsod, ngunit hindi tinanggal ang kanilang mga titulo. Sinabi niya na mas mahusay na hayaan silang magpatuloy bilang mga adventurer sa ilalim ng pangangasiwa kaysa hayaan silang tuluyang mahulog. Pagkatapos ng insidenteng ito, gumaan ang pakiramdam ni Lost. Alam niyang magiging malaking aral ito para sa kanilang dalawa. Noong gabing iyon, ibinunyag ni Shieg kay Lera na ang kanyang tunay na misyon ay subaybayan ang sangay ng guild dito, na pinaghihinalaang may koneksyon sa mga mutasyon sa labirin.
Nais niya ang tulong nito at pumayag si Lera sa kondisyon na maaari ring sumali si Armia dahil hindi niya maaaring iwanan ang kanyang kasamahan. Tinanggap ni Shig at sinabing inaasahan niyang makatrabaho sila sa mga darating na araw. Kinaumagahan, ipinaalam ni Shig sina Lost at Narcina tungkol sa pagbuo ng bagong team. Ipinaliwanag niya na ito ay isinaayos ayon sa pangyayari, hindi naman sa kanyang orihinal na intensyon. Ngunit ang tatlo sa kanila ay nagtataglay ng lahat ng kinakailangang elemento ng isang karaniwang pagbuo ng koponan. Lakas, mahika, at mga kakayahan sa pagbawi. Nang marinig ito, lumingon si Narcina upang tahimik na tanungin ang salamangkero kung pumayag siya. Ngumiti lang si Armia na sa ngayon ay wala na siyang mapupuntahan. Kaya ang tulong ni Lera ay isang bagay na lubos niyang ipinagpapasalamat. Matapos marinig ito, gumaan din ang pakiramdam ni Lost. Hinikayat niya si Narcina na gawin ang kanyang makakaya sa bagong koponan na sinasabi na bagaman maaaring kakaiba ito sa simula, sa pagpupursige ay mabilis siyang makibagay. Pagkatapos, pumunta ang grupo sa guild para ibenta ang Magic Stone na nakuha mula sa Hydra. Dahil sa lahat ng mga kaganapan mula sa nakaraang araw, hindi pa sila nagkaroon ng oras upang gawin ito. Nagkataon, iminungkahi ni Lost na subukan ni Narcina ang ilang partikular na misyon, na nagpapaliwanag na ang pagiging isang adventurer ay hindi lamang tungkol sa pangangaso ng mga halimaw kundi kasama rin ang hindi mabilang na iba pang mga trabaho na nakatulong sa kanila na magsanay at maghanap buhay. Nakinig si Narcina, nagulat nang makita si Lost na nagmamalasakit sa kanyang kinabukasan ng ganito. Bago pa siya makasagot ay nilapitan siya nito para asarin siya kaya namula siya. Mabilis niyang iniba ang usapan at hinila si Lost palayo, nag-aalala na baka magsara ang guild. Pagpasok nila, napansin nilang lahat sila ay nasa kanila. Nawala sa isip na kumalat na kung saan-saan ang balitang nag-iisang natalo niya ang Hydra. Dahil dito, binalaan niya si Narcena na mag-ingat dahil baka may tumitingin sa kanilang mahalagang Magic Stone. Sigurado, hindi nagtagal, isang grupo ng mga adventurer ang lumapit sa kanila. Nais ng kanilang pinuno na makipag-usap ng pribado kay Lost. Bagamat bahagyang maingat, pumayag si Lost. Napayuko ang lalaki at humingi ng tawad sa nakaraan. Nang i-frame ni Margulis si Lost at hindi siya nangahas na magsalita, sinisi niya ang kanyang sarili sa pagiging duwag, ginamit ang mga internal affairs ng team bilang dahilan upang hindi pansinin ang sitwasyon, na naging dahilan upang magkaroon ng masamang reputasyon si Lost sa loob ng maraming taon. Pagkarinig nito, nagalit si Narcena, pinagalitan siya at sinabing kung totoong nagsisisi siya, lumuhod siya at humingi ng tawad sa loob ng 3 araw at gabi. Mabilis siyang pinigilan ni Lost, natatakot na baka lumayo siya at makakuha ng masamang reputasyon sa kanyang sarili. Natahimik ang usapan. Sinabi ni Lost na bagamat natalo niya ang Hydra, isa pa rin siyang incompetent na tao na hindi maaaring gumamit ng recovery magic tulad ng iba at umaasa na patuloy siyang tatawagin ng mga tao ng ganoon. Ang isa pang lalaki ay tumawa, nakipagkamay kay Lost at nangako na kung may anumang kahirapan, si Lost ay maaaring lumapit sa kanya. Natapos ang pag-uusap sa isang maaliwalas na kapaligiran. Nang dalhin nila ang mahiwagang bato sa Amherst para inspeksyon, halos himatayin siya sa pagkabigla. Ang dinala nila ay hindi isang ordinaryong bato, ngunit isang mahiwagang bato mula sa isang nagbagong Hydra. Napakabihirang na ang halaga nito ay 10 beses kaysa sa isang normal. Ipinaliwanag niya na para mag-evolve, kailangan ng mga halimaw na sumipsip ng napakalaking lakas ng mahiwagang kapangyarihan, isang bagay na karaniwang nangyayari lamang sa malalalim na antas ng labirin. Ngunit ang Hydra ay nagmutate mismo sa ibabaw, na lubhang hindi pangkaraniwan. Pumayag si Lost, feeling may kahina-hinala sa pangyayaring ito. Kinumpirma ni Amherst na kamakailan ay nagkaroon ng maraming kakaibang mutasyon sa labirin na naghinala sa kanya na may nagbabago sa mahiwagang istruktura. Gayunpaman, hindi sapat ang kanyang otoridad para mag-imbestiga. Agad namang tinanong ni Narcina kung bakit hindi kumikilos ang guild sa ganitong sitwasyon. Iminungkahi ni Lost na dapat silang humiling ng pahintulot na bumuo ng isang pangkat ng pagsisiyasat upang tingnan ang dahilan. Maya-maya lang ay lumapit si handsome na manager at tinanong kung ano ang nangyayari. Matapos marinig ang report ay napangiti na lang siya. Sinasabing normal lang ang mga malalakas na halimaw at ang guild ay hindi malayang pakialaman ang mga bagay na walang kabuluhan. Lost objected, arguing na kung babaliwalain, ibang adventurers ay nasa panganib. Ngunit malamig na sumagot si Handsome na ang mga pumili ng propesyon na ito ay dapat tanggapin ang mga panganib. Kung sila ay natatakot, dapat silang umalis sa bayang ito. Nang makita ang saloobing ito, galit na galit si Narcina, ngunit pinayuhan siya ni Lost na pabayaan ito. Bumuntong hininga si Amherst, ipinaliwanag na si Handsome ay isang perpektuista, kaya naging diktador siya, at lahat ng nasa ilalim niya ay natatakot.
Binanggit din niya na ang pinuno ng sangay ng guild ay tumanda at mahina, kaya ang lahat ng kapangyarihang pang-administratibo ay hawak ni Handsome. Isinasantabi ang hindi kasesyang bagay, nagtanong si Lost tungkol sa mga available na misyon. Iniharap ni Amherst ang isang makapal na stack ng mga papeles ng komisyon. Si Narcena ay random na pumili ng ilan, ngunit ang lahat ng ito ay walang kabuluhan ng mga gawain, na naging sanhi ng pagpitik ni Amherst sa kanyang noo, na nagpapaalala sa kanya na gagawin ng mga tao ang lahat para sa pera. Sa wakas, natagpuan nila ang isang misyon na may kaugnayan sa Fire Phoenix, isang halimaw na lumilitaw sa gitnang antas ng labyrinth na humahadlang sa teleportasyon. Ang gantimpala ay napakalaki, ngunit gayon din ang mga panganib. Binalaan sila ni Amherst, sinabing ang misyon na ito ay nangangailangan ng komposisyon ng pangkat ng mga swordsman, mage, at healers na may area of effect recovery. Gayunpaman, ang mismong kinakailangang ito ay nagbigay ng ideya kay Lost. Iminungkahi niya ang pakikipagtulungan sa koponan ni Shade upang harapin ang hamon na ito ng magkasama. Sa pagbabalik, sinabi ni Lost sa grupo ang tungkol sa kanyang plano. Agad namang sumang-ayon si Lyra, nakikita ito bilang isang pagkakataon upang kapwa masubaybayan at makipagtulungan sa kanya. Hindi rin tumutol si Armia, nag-aalala lang na baka magalit pa si Lost sa nangyari kanina. Ngunit tinawanan ito ni Lost, sinabing ang lahat ay nakaraan na. Sumang-ayon ang pangkat na umalis kinabukasan. Noong araw na yon, pumunta sina Narcena at Lost para isumite ang kanilang aplikasyon at bumili ng karagdagang kagamitan. Malaki ang kinita nila mula sa insidente ng Hydra, kaya't kayang-kaya nilang mamili ng komportable. Kahit na ang koponan ay mayroon ng 2 healer, si Lost ay bumili pa rin ng karagdagang mga recovery potion na nagsasabi na ang pagsasama-sama ng mga halamang gamot at mahika ay makakatulong sa mas mabilis na paggaling. Sa pagmamasid sa kanya na inaasikaso ang lahat, si Narcena ay nakaramdam ng kalungkutan, pakiramdam na hindi siya nakakatulong. Habang lost in thought, biglang may sumulpot na babae at itinapon ang sarili kay Lost. Niyakap siya ng mahigpit. Dahil sa gulat, reflexively ibinato ni Narcena ang isang suntok, halos mapatumba ang babae. Nang malaman niyang ito ang amo ni Lost, natakot siya at humingi ng tawad. Ang master na ito ay kilala bilang Flame Deity, isang first-class battle mage. Siya pala ay tinanong ng ama ni Narcena na hanapin ang kanyang apo na tumakas sa bahay. Pagkikita ng kanyang disipulo at apo sa isang pangkat. Pareho siyang inis at natuwa, mabilis na naging verbal sparring match ang enkwentro, at pagkatapos ay magical duel sa pagitan ni Lost at Ralma. Ngunit sa huli, inamin niya ang pagkatalo at pumayag na ipagpatuloy ng dalawa ang kanilang paglalakbay ng magkasama. Pagkaalis ni Lost para bumili ng mga gamit, nakipag-usap si Ralma kay Narcena, sinabi sa kanya na hangal siyang umalis ng bahay upang sundan ang isang batang lalaki nang hindi sinasabi sa sinuman, at itinago pa ang katotohanan na si Lost ay kanyang alagad. Ibinaba ni Narcena ang kanyang ulo, ngunit nang marinig niyang sinabi ni Ralma na siya ay naglakas loob na suwayin ang kanyang amo para sa kanya, na nagpapatunay na siya ay napakahalaga sa kanya, siya ay namula sa kahihiyan. Para naman kay Ralma, matapos makumpleto ang kanyang pamilya, nagsimula na naman siya ng panibagong misyon, ang pagsisiyasat sa mga sikreto ni Old Mist, ang pinuno ng sangay ng Martod, na tila nagtatago ng malaking sabuatan. Kaninang madaling araw, handa na ang koponan ni Lost na pumasok sa labyrinth kung saan naghihintay ang Fire Phoenix. Nagteleport ang grupo sa lokasyon. Inakala ni Narcena na makakaharap nila kaagad ang halimaw sa pagdating, ngunit nakakapagtaka, hindi ito umatake. Ipinaliwanag ni Lost na sa mga masikip na espasyo tulad nito, kahit ang Phoenix ay hindi makakalipad ng maayos, kaya kailangan nilang lumalim para makahanap ng lugar na may mataas na kisam at sapat na espasyo. Naglakad pa sila ng kaunti at nakakita ng napakaluwag na lugar, kung saan kinumpirma ni Lost na malapit lang ang pugad ng Phoenix. Binanggit ni Lyra na may nakatuklas kamakailan ng bagong landas, na nagpapahiwatig na wala pang naka-explore sa lugar na ito. Sa takot sa pag-atake ng halimaw, iniwasan ito ng ibang mga adventure. Ngunit kung maaari nilang talunin ang Phoenix, magkakaroon sila ng pagkakataon na ma-access ang mga kayamanan at mga bihirang bagay. Sinuri ni Lyra ang natitirang init sa ilang mga slab ng bato, at napagpasyahan na ang Firebird ay nasa itaas mismo ng mga ito. Si Lost ay naghagis ng laryo sa malayo upang lumikha ng ingay, dahil ang Phoenix ay kilala sa malakas nitong territorial instinct at agad na umaatake kapag may nakitang mga nanghihimasok. Ilang sandali pa, isang dambuhalang bola ng apoy ang bumagsak ng direkta patungo sa kanila. Sa Adventurous Guild, masayang tinanggap ni Amherst ang isang espesyal na panauhin. Sa pagsulya pa lang sa figura ni Ralma, nakilala na niya ito bilang isang makapangyarihang adventurer. Sa pag-akalang ang bisitang ito ay apo ng pinuno ng sangay, sinubukan ni Amherst na maging magiliw, ngunit sinabi ni Ralma na naroon siya upang salubungin ang matanda at nais itong patayin.
Nang marinig ito, nataranta si Amherst at mas naalarma nang magbanta si Ralma na susunugin ang lugar kapag hindi siya bibigyan ng meeting. Guwapo ang lumabas mula sa loob para pigilan siya na nagsabing personal niyang haharapin ang bagay na yon. Noon lamang napagtanto ni Amherst na ito ay apoy na Diyos na si Ralma, na sikat sa kanyang mainit na ugali at palaaway. Pinayuhan ni Handsome ang kanyang kasamahan na umalis, sinabing ang pananatili sa tabi nito ay magreresulta lamang sa maagang pagkamatay. Bumalik sa labyrinth, hindi pa nagsisimula ang labanan. Ang Phoenix ay patuloy na umiikot sa itaas, naghahanap ng isang siwang upang hampasin, tumangging bumaba. Napagtanto ni Narcina na kung siya lang at Lost, mahihirapan silang talunin ang halimaw na ito. Si Lost ay tahimik na nagnanais na bumili siya ng busog upang kontrahin mula sa malayo. Dahil sa kawalang ingat ni Narcina, naging target siya, pero buti na lang at nasagip siya ni Lost sa tamang oras. Sinuri niya na ang nilalang na ito ay maaaring magpaputok ng apoy mula sa kanyang tuka o kuko at kahit na gamitin ang kanyang katawan bilang sandata sa pagsingil. Matapos malinaw na sabihin ni Rama ang kanyang dahilan sa pagdating, nalaman niya na ang iba ay nagulat din ng mga abnormal na fenomena sa labyrinth. Napanatili ni Guwapo ang kanyang walang malasakit na saloobin na sinasabing ang mga ito ay bihirang mga pangyayari lamang. Napansin ni Ralma na karamihan sa mga adventurer dito ay hindi magandang karakter, kaya nahulaan niya na pinatawag sila ng pinuno ng sangay. Nagkunwaring walang alam si Guwapo tungkol dito. Lalong naghinala si Ralma dahil hindi pa siya nakakita ng mga puting haligi na lumilitaw sa labyrinth sa panahon ng kanyang aktibong mga taon. Ikinatwiran ni Handsome na walang kinalaman ang mga iyon sa guild at tinanong kung ano ang batayan ni Ralma sa kanyang hinala. Sumagot lang siya na napakaganda ng kanyang intuisyon. Sa isang labyrinth na bayan, ang Adventurers Guild ang pinakamakapangyarihang organisasyon at ang pinuno ng sangay ay isang maliit na hari na kayang gawin ang anumang gusto niya. Ngunit nang tanungin siya tungkol sa sitwasyon, nagpanggap siyang hindi alam at sinabihan si Ralma na umalis kung hindi siya nasisiyahan. Nang malaman ni Ralma na may itinatago ang kanyang kalaban, nakumbinsi si Ralma na naghahanda ang guild para sa isang mapanganib na kaganapan. Nahulaan niya na sadyang nag-imbita sila ng mga rogi upang magsilbing sakripisyo kapag sumiklab ang kaguluhan. Nagpupumiglas pa ang grupo ni Lost. Ang tumataas na temperatura ay nagpanipis ng hangin. Kung magpapatuloy ito, kailangan nilang umatras ng walang kabuluhan. Marahil ay nakilala ng halimaw ang lakas ng grupo at piniling pagodin sila kaysa sa walang ingat na pagpasok. Nagulat si Narcina na ang mga halimaw ay nakakapag-isip din ng madiskarteng. Tinanong ni Lost si Armia kung mayroon siyang makapangyarihang malayo ang tubig na gustong itarget niya ang mga pakpak upang pilitin itong pababain. Gayunpaman, ang paggawa ng isang malakas na spell ay nangangailangan ng mahabang oras ng pag-awit na ikinabahala ni Armia. Nangako ang dalawang lalaki na poprotektahan siya hanggang sa huli. Pinasigla rin siya ni Nalira at Narcina na ipinaalala sa kanya na ang pangkat na ito ay ibang-iba sa pangkat ng Divine Sword noon. Nang marinig ito, naging kalmado si Armia. Ang tatlong close combat fighters ay sumugod na umaakit sa atensyon ng Phoenix habang sinimulan ni Armia ang kanyang incantation. Nang matapos ang spell, tumama ang isang higanting pana ng tubig sa pakpak ng ibong apoy na naging sanhi ng pagsuray-suray at pagkahulog nito. Si Lost at agad na umatake si She, ngunit mabilis na nabawi ng Phoenix ang balance nito. Sa Adventurers Guild, ipinagpatuloy ni Ralma at Handsome ang pagtatalo tungkol sa kaguluhan sa labyrinth. Naniniwala siya na ang patuloy na mutation ng halimaw ay malinaw na mga palatandaan ng isang malaking krisis. Nag-ipon ang mahiwagang kapangyarihan sa bayan. Sa labyrinth, biglang lumakas ang lakas ng Phoenix, nag-transform ang katawan nito, at ang apoy sa paligid nito ay naging nakamamatay na apoy. Naramdaman ni Narcina na may mali dahil nakatagpo sila ng dalawang mutated na nilalang sa loob lamang ng ilang araw. Nanginginig sa takot si Armia, nalalapit na ang takot na kamatayan. Naunawaan ni Lira na kapag hinihigop ng halimaw ang takot ni Armia, lalo itong lalakas. Nakatuon na kayo ng Phoenix kay Armia at diretsong sumugod sa kanya. Nakatayo siya, hindi makagalaw sa takot. Sa pagtupad sa kanyang pangako, agad siyang sinangga ni Lost, hiniwa ang bolang apoy sa kalahati gamit ang kanyang magic sword. Halos mawalan siya ng balanse dahil sa matinding init. Sumigaw siya na hindi niya hahayaang masaktan ang kanyang mga kasamahan at hinimok si Armia na tumayo at muling ispell. Inalalayan ni Lira mula sa likuran, tinulungan si Armia na unti-unting makabawi. Ipinikit ng maliit na batang babae ang kanyang mga mata, tumutok sa kanyang magic sa tubig, humihingi sa lahat ng kaunting oras. Samantala, umalis si Ralma sa guild, determinadong suriin ang sitwasyon. Natuklasan niya na ang mga puting haligi sa labyrinth ay hindi masusunog kahit na nakalantad sa apoy.
Karagdagang pagkumpirma ng kanyang intuisyon ay tama. Nagpatuloy ang labanan sa ibaba. Nang lumusob ang Phoenix, naghagis ng pinahusay na suntok si Narcina, ngunit nasunog ito ng husto dahil sa sobrang temperatura. Nakapwesto si Los, umatake gamit ang kanyang espada, ngunit natunaw ang talim. Sa sandaling iyon, natapos ni Armia ang kanyang spell, lumikha ng isang higanting ice arrow na diretsong bumaril sa halimaw. Si Lyra ay nakatayo sa likuran, patuloy na nagpapanumbalik ng enerhiya sa kanyang kapatid. Pinilit ng arrow ng yelo ang Phoenix na ibaba ang altitude nito, na lumikha ng isang pagkakataon. Inipon ni Narcina ang lahat ng kanyang lakas para tumalon ng mataas, naghatid ng isang sipas sa ulo ng halimaw, dahilan upang mawalan ito ng balanse. Nawala kaagad ang kanyang espada pababa na tumagos sa ulo nito. Napatay ang apoy at naging alabok ang Phoenix. Hindi makapaniwala si Armia na nanalo sila. Sa 2 beses na humarap sa mga mutated na nilalang at nakaligtas sa parehong pagkakataon, napaluha siya sa emosyon. Pinasigla siya ng lahat, sinabing salamat sa kanyang mahika na nanalo sila. Ang mahiwagang bato na iniwan ng halimaw ay hindi pangkaraniwang malaki at maliwanag, tiyak na nagkakahalaga ng mataas na presyo. Pagbalik nila sa bayan, hindi na kailangan pang tiisin ni Lost ang lahat ng kapangyarihan gaya ng dati, kaya hindi siya nahulog sa isang demonyong estado. Nanatiling interesado si Lyra at Sheed tungkol sa hindi pangkaraniwang bagay na ito, na gustong manatili sa kanya upang matuto ng higit pa. Kinagabihan ay nagtungo ang grupo sa restaurant at nagkataong muli nilang nakilala si Master Ralma. Nagulat ang 2 bata na alam niyang hinuhuli lang nila ang Phoenix. Nagtanong pala si Ralma kay Amherst at sa paghagis pa lang sa kanya ng ilang pilak na barya, naibunyag na ng dalaga ang lahat ng impormasyon. Nang makita silang ligtas na nakabalik, agad na nahulaan ni Ralma na nagtagumpay sila at hiniling na kainin nila siya. Sa kabila ng pagkakaroon ng pera mula sa pagbebenta ng Magic Stone, ang grupo ay nag-order lamang ng mga pinakamurang pinggan. Hindi pa nakakain ng ganoong pagkain si Narcina, ngunit pinuri ito na masarap, na ikinatawa ni Ralma at sinabing kahit ang mga high-class na pagkain ay nagiging boring kapag madalas kainin. Habang ang lasa ng karaniwang pagkain ay mas hindi malilimutan. Si Narcina ay talagang anak ng isang bilang. Ibinunyag ito ni Ralma nang walang itinatago, ang gusto lang niyang maunawaan ng hangal na alagad na iyon kung sino talaga ang babaeng nasa tabi niya. Biglang naalala ni Lost ang pagligtas noon ng isang maliit na batang babae mula sa marangal na pamilyang iyon at ngayon lang napagtanto na si Narcina pala. Nagpunta si Guapo para i-report sa Old Mist ang tungkol sa hitsura ni Flame Deity Ralma, mukhang excited na excited si Old Mist sa panganib. Kinabukasan, pumunta sina Narcina at Lost sa Adventurers Guild para mangolekta ng bayad para sa pagbebenta ng Magic Stone ng Mutated Phoenix. Gayunpaman, napakaliit ng lagayan ng pera na kanilang natanggap kaya kitang-kitang inis si Narcina. Higit pa rito, kinailangan nilang maghintay ng medyo matagal para sa Amherst na ihanda ang bayad para lamang makatanggap ng napakaliit na halaga. Nairita si Narcina, ngunit nanatiling kalmado si Amherst, sinabi sa kanya na buksan ito bago husgahan ayon sa hitsura. Sa pagkakataong ito, binayaran sila ng guild sa mga gintong barya, na mukhang maliit sa dami, ngunit talagang may malaking halaga. Ipinaliwanag ni Amherst na pinaghirapan niya ang pagkuha ng mga gintong baryang ito. Kailangang humingi ng tulong sa iba pang mga sangay at makipagpalitan ng pera ng napakahirap. Tahimik niyang pinaalalahanan si Narcina na huwag masyadong buksan ang pouch baka mapansin ito ng mga magnanakaw. Pagkatapos, binigyan ni Lost si Amherst ng kaunting dagdag na pera bilang pasasalamat na ikinatuwa niya salamat sa mag-asawang ito. Nakakuha din siya ng ilang mga benepisyo. Biglang umalis si Lost kaya naisip ni Amherst na nagtalo sila. Nataranta rin si Narcina at hinabol siya para makipag-usap. Ang bayan ay abala sa mga stall na nagsasabi ng mga engkanto tungkol sa mga masasamang nilalang sa kaibuturan ng labirin, ang masamang dragon na magigising pagkatapos ng 200 taon ng pagkakatulog. Ang tanging makakaharap dito ay ang maalamat na bayani. Bumili si Narcina ng almusal para sa kanilang dalawa. Nag-alinlangan siyang iminungkahi na gamitin ang perang kinita nila para umupa ng bahay. Alam niyang medyo biglaan ito, ngunit naisip niya na ang pangmatagalang pag-upa ay mas mura kaysa sa pananatili sa isang inn. Tinanong ni Lost kung may problema ba sa kasalukuyang tinutuluyan nila kaya gusto niyang lumipat. Talagang nagustuhan ni Narcina ang lugar na ito ay may masasarap na pagkain at malilinis at magagandang silid, ngunit sa totoo lang, gusto lang niyang mapag-isa ito. Masyadong masikip ang inn kaya nahihirapang umunlad ang kanilang relasyon. Inaasahan lang niya ang isang pribadong espasyo kung saan silang dalawa lang at baka mas maging matapang si Lost. Dahil sa kaisipang ito ay namula siya sa tuwa, ngunit nawala ang kliyente.
Sinabi niya na dapat silang magpatuloy sa paninirahan sa inn sa ngayon dahil ang pera ay dapat itabi para sa mga oras ng karamdaman. At saka, temporary team lang ang grupo nila, hindi official. Dati, iminungkahi ni Shig na bumuo ng 5 tao na koponan, ngunit hindi pa sila tumugon. Ang pag-upa ng bahay sa puntong ito ay hindi makatwiran. Silang dalawa lang ang gusto ni Narcina. Ngunit tinanong din niya kung talagang gusto ni Los na makipagtulungan kay Shig. Hindi raw mahina si Shig. Ang pakikipaglaban sa Phoenix ay malinaw na nagpakita ng kanyang potensyal. Kung sila ay makipagsapalaran ng mas malalim sa labirint sa hinaharap, tiyak nakakailanganin nila ang isang tulad niya. Ngumiti lang ng marahan si Narcena habang makasama si Lost. Hindi na niya kailangang pumunta sa anumang mas malalim na antas. Nang gabing iyon, opisyal na silang bumuo ng isang koponan. Upang ipagdiwang, naghanda ang tagapangasiwa ng bahay tuluyan at ang kanyang anak na babae ng isang espesyal na pagkain. Matapos kumain ng busog, nakatulog si Narcina at inihatid ni Lera sa kanyang silid. Gustong tumulong ni Shig, ngunit sinabi ni Lera na hindi ito kailangan, ipinaalala sa kanya na makipag-usap pa kay Lost. Dahil bahagi na siya ng team, humiling din si Narcina ng pribadong pag-uusap sa itaas, kaya nagbukas ang mga babae ng heart-to-heart talk session. Matapos marinig ang usapan ng umaga, nabigla si Lera. Sinong mag-aakalang magiging matapang si Narcina na yayain si Lost na tumira? Ngunit sa kasamaang palad, siya ay tinanggihan na nagpalungkot sa kanya at natatakot na hindi magustuhan. Iba ang iniisip ni Lera na naniniwalang pinahahalagahan talaga ni Lost si Narcina. Sa kanyang opinyon, marahil ay nahihiya lamang siya, nais na isara ang distansya ng paunti-unti bago magpatuloy. Kahit na ang mga lalaki ay nangangailangan ng oras upang makilala ang isa't isa. Nang marinig ito, lalo pang hinangaan ni Narcina si Lera sa tila karanasang payo nito. Kahit na sa katotohanan, si Lera ay hindi kailanman nakipagrelasyon. Inamin din ni Lera na nahihirapan siya sa sarili niyang mga romantikong issue. Sa baba, nag-uusap si Lost at Shig. Sinabi ni Shig na hindi magiging problema kung magkakasama ang dalawa dahil tunay na inaalagaan ni Narcina si Lost. Nag-aalala lamang siya na ang tahasang pagtanggi ay maaaring maging sanhi ng hindi pagkakaunawaan niya. Nang tanungin kung ayaw niya kay Narcina, mabilis itong itinanggi ni Lost. Naalala niya ang unang pagkikita nila noong siya ay nawala ng pag-asa dahil sa hindi magandang pakikitungo sa kanya at Sixie ang nagbigay sa kanya ng lakas ng loob. Simula noon, palaging nasa tabi niya Sixie, tinutulungan siyang malampasan ang kanyang insecurities. Napangiti Sixie at tinanong kung mahal niya ito na ikinawala ng pamumula sa kahihiyan. Matapos uminom ng ilang higop ng alak, tumango siya bilang pag-amin. Sa itaas na palapag, sinabi ni Lera kay Narcina ang tungkol sa relasyon nila ni Shig. Magkakilala sila mula noong panahon nila sa Royal Capital, na nasa parehong adventuring team. Maganda si Lera, maraming manliligaw, kasama na ang isa na nagpanggap na sumali sa team nila para lang ligawan siya. Nang sinubukan niyang kumilos, lumaban siya. Nang malaman ito ni Shi, nagalit siya sa sarili niya, hindi niya nagawang patawarin ang sarili dahil sa hindi niya pagprotekta sa taong mahal niya. Matapos parusahan ang nagkasala, umalis si Shi at ngayon lang sila nagkita muli. Hindi naman nagalit si Lera, nalungkot lang na nawala siya. Sinisi niya ito dahil hindi niya naintindihan ang puso ng isang babae. Kung hindi siya umalis noon, baka mag-asawa na sila ngayon. Maging si Armia ay nagising sa pakikinig. Lubos na nabighani sa kwento ng pag-ibig, nang maglaon ay ipinagtapat ni Shig na nang muli niyang makilala si Lera sa bayan, handa pa rin itong tulungan siya sa kabila ng kanyang kakilakilabot na nakaraan. Pinatawad niya ito, ngunit hindi niya pinatawad ang kanyang sarili, kaya naman pinananatili niya ang isang malamig na saloobin. Naunawaan ni Lera ang kanyang kalikasan, alam na ito ay umuunlad na. Ang tatlong babae sa loob ng all-site matapos marinig ito, nagtaka si Narcina kung bakit tinanggihan ni Lost ang kanyang imbitasyon. Sabi ni Lera, dapat may sarili siyang dahilan. Noon lang, lumabas ang taong may hawak ng sagot na si Amherst, na hiniling ni Lost na imbestigahan si Narcina. Binuksan niya ang kanyang kwaderno at malinaw na sinabi na si Narcina ay ang nag-iisang anak na babae ng isang konde at nagkaroon ng mga alingaungaw na siya ay konektado sa alamat ng bayani na tumalo sa Black Dragon. Nang humarap ang bayani sa panganib, lumitaw ang natutulog na prinsesa at gumamit ng mahika para patulugin ang dragon, iniligtas ang mahal niya. Ikinuwento ni Amherst na noon ay blonde ang buhok ni Narcina. Ngunit pagkatapos ng isang gabi, naging asul ito dahil ito ay isang bagay na napakahirap ipaliwanag. Marahil dahil sa pangyayaring ito. Hindi na siya pinigilan ng kanyang mga magulang na maging isang adventurer. Hindi pa nakarinig ng kakaibang kwento si Lera.
Pinapurihan ni Armia ang kanyang buhok, habang si Lost naman ay lalong naging curious kaya naman kumuha siya ng mag-imbestiga. Hindi alam ni Amherst ang tunay na dahilan pero inisip niya na baka ito ay dahil sa isang espesyal na bagay, marahil ay may kaugnayan pa sa buhay ng dalaga, kaya naman pinagbigyan siya ng kanyang pamilya sa bawat hiling niya. Gayunpaman, malakas si Narcina, kaya niyang talunin ang Phoenix, kaya hindi siya maaaring magkasakit. Matapos marinig ito, binayaran siya ni Lost ng mapagbigay. Gusto pa niyang magtiwala sa dalaga, ngunit hindi niya maiwasang mag-alala na may tinatago ang amo. Kung tututol ang kanyang ama, sinabi ni Lost na sasama siya kay Narcina para humingi ng permiso at gagawin ang lahat para makatulong. Lahat ng tatlong babae ay humanga pagkatapos marinig ito. Ang anak na babae ng Count na patuloy pa rin sa martial arts para sa isang lalaki at naghintay para sa kanya sa lahat ng mga taon na ito. Napabuntong hininga si Lyra na sana ay maging kasing tapang siya ng nakababatang babae. Pagkatapos masigasig na pinasigla ng grupo ang relasyon. Namula si Narcina at nag-ayos na makipagkita kay Lost sa labas para sa isang heart-to-heart talk. Nag-ipon din ng lakas ng loob si Lyra para umamin kay Shake na kung hindi man lang daw ito tututol, gusto nitong makasama habang buhay. Natigilan siya sa pag-akalang pinag-uusapan niya ang tungkol sa pakikipagtulungan na iniwang tulala ang lahat sa bahay. Ngumiti lang si Lyra, sinabing hindi pa niya sinabi noon na kailangan niya ng oras para mag-isip, pero ngayon ginawa niya na nagpakita ng pag-unlad. Masaya rin si Narcina na inimbitahan ni Lost na lumabas kinabukasan. Ang kwento ng natutulog na prinsesa, ang alamat na binanggit nila, ay talagang isang trahedya. Upang patulugin ang masamang dragon, isinakripisyo ng asul na buhok ang kanyang sariling buhay. Ipinag-utos ng tadhana na ang taong may asul na buhok na iyon ay muling tutulungan ang bayani na bumangon at iligtas ang mundo. Si Narcina ay sabik na naghihintay sa kanyang pamamasyal kasama si Lost. Marahil dahil dito, tila lumulutang ang kanyang isipan na ikinaliligaw ng lahat. Kinailangan nilang paulit-ulit na himupin si Lost na gumawa ng isang bagay dahil nakakaawa itong makita ang batang babae na nakatulala na nakaupo tulad nito. Si Lyra, bilang isang babae, ay naintindihan ng mabuti ang mga emosyong ito. Alam niyang hindi mapakali si Narcina dahil sa imbitasyon noong nakaraang gabi. Nais malaman ni Lyra kung ang mahalagang bagay na gustong talakayin ni Lost ay may kaugnayan sa romansa. Kahit si Shake ay pinayuhan si Lost na lutasin ito ng mabilis upang matanggap nila ang susunod na misyon. Nawala nang makita ang walang-muwang na batang babae na malapit nang kumain ng pandekorasyon na bulaklak sa mesa, sumang-ayon na makipag-usap sa kanya. Lumapit siya at tinawag siya ng mahina na palundag siya. Sabik siyang naghihintay ng matatamis na salita nang biglang sumulpot si Chris, natatakpan ng mga sugat, nagmamakaawa ng kanilang tulong. Nawala kaagad ang mga personal na bagay at, kasama si Lyra, sumugod upang tulungan si Chris. Malapit pala siyang kaibigan ng innkeeper at ng kanyang anak, kaya't ang makita siyang nasa ganoong kalagayan ay labis silang nasaktan. Sa kabutihang palad, parehong mga healer sina Lyra at Lost at nakapagbigay ng napapanahong paggamot na nagligtas sa buhay ni Chris. Laking gulat ng dalawang babae nang makitang labis ang pag-aalaga ng innkeeper sa binatang ito. Si Chris ay isang childhood friend ng kanyang anak. Siya ay isang ulila mula pagkabata, nabubuhay sa mahihirap na kalagayan, ngunit may marubdob na pagmamahal sa propesyon ng pakikipagsapalaran. Tulad ng nawala sa nakaraan, madalas siyang imbitahan ng pamilya ng innkeeper para sa hapunan. Kahapon lang, ipinagmalaki ni Chris na natanggap siya sa isang team. Pagkarinig nito, naunawaan agad ni Lost ang lahat. Hulaan niya na ang dahilan kung bakit malubhang nasugatan si Chris ay dapat na may kaugnayan sa pagsasamantala. Humingi siya ng permiso na umalis at dumiretso sa guild. Naman, ang mga adventurer na kasama ni Chris ay naaresto. Sa ilalim ng pagtatanong ng mga miyembro ng guild, inamin nila na ginagamit nila si Chris bilang pain para sa mga halimaw para makatakas sila. Ayaw silang hatulan ni Lost, humiling lamang na huwag na nilang ulitin ang pagkakasala kung ayaw nilang tuluyang mapatalsik sa bayan. Akala ng iba ay masyadong maawain si Lost. Ngunit nagbabala siya na kung muli silang nagkasala at nahuli niya sila, hindi magiging mapayapa ang kalalabasan. Nainis si Amherst, sinabi sa kanya na huwag basta-basta lutasin ang mga salungatan sa pagitan ng mga adventurer na ganoon. Pumikit na lamang siya, nauunawaan na ang bagay na ito ay hindi simple. Ang iba ay nagreklamo na ang guild ay kailangang kumuha ng responsibilidad para sa pagpapahintulot sa mga naturang kontrabida na tumakbo ng laganap. Ipinaliwanag ni Amherst na pinahihintulutan ng patakaran ng guild ang lahat ng uri ng adventurer na sumali, kaya hindi lang mabubuting tao ang kanilang mapipili. Hindi maintindihan ni Lost kung bakit tinanggap ng mga nakatataas ang ganoong paraan ng pagpapatakbo. May nagsalita sa oposisyon.
Nagtalo siya na si Lost ay walang karapatang magpataw ng mga parusa. Dahil ang mga pinaalis niya ay pawang mga legal na adventurer ng bayan. Ayon sa kanya, si Lost ang karapat-dapat na alisin sa lugar na ito. Dahil sa ayaw niyang magkagulo, inanyayahan siya ni Lost sa isang silid para sa isang pribadong pag-uusap. Ikinuwento niya ang buong kwento ni Chris at iba pang recruit na pinagsamantalahan. Mayroong mabubuti at masasamang tao sa lahat ng dako, ngunit sa bayang ito, masyadong madalas ang mga ganitong sitwasyon. Ngunit ang guild ay nanatiling tahimik, walang ginagawang hakbang. Nadama ng isang lalaki na kahit anong aksyon ang gawin, ito ay walang saysay. Ang Adventurers Guild ay hindi kasing lakas ng inaakala ng mga tao. Kulang sila sa mga tauhan, kaya inuna lang nila ang mga gawaing tunay na nagdulot ng resulta. Nagalit si Lost, nagtatanong kung hahayaan na lang nilang patayin ang mga ulilang bata kung ang gusto lang nila ay maghanap buhay. Tumugon ang lalaki, sinabing walang pumipilit sa kanila na maging adventurer. Mayroong maraming iba pang mga trabaho sa mundo na maaaring kumita ng pera. Sa sandaling pinili nila ang landas na ito, kailangan nilang magkaroon ng kamalayan na maaari silang mamatay anumang oras. Muli niyang sinabi na kung hindi makayanan ni Lost, maaari siyang umalis sa bayan at maghanap ng mas perpektong tirahan. Nanatiling tahimik si Lost. Naniniwala pa rin siyang may mas mabuting paraan. Tumingin sa kanya ang lalaki at nagsalita na para bang naalala ang isang lumang kwento. Ilang taon na ang nakalilipas, narinig nila ang isang kasabihan na ang mga adventurer ay laging naglalakad ng magkahawak kamay na may panganib. Ang walang kakayahang mamatay ay natural, isang batas ng mundo na walang sinuman ang maaaring baguhin. Pagkatapos sabihin ito, tinanong niya si Lost kung naalala niya siya, pagkatapos ay ibinulong ang kanyang manggas upang ipakita ang isang mahabang peklat. Sa sandaling iyon, natigilan si Lost nang makilala ang taong nauna sa kanya bilang Northern, ang kanyang matandang kasamahan sa koponan mula sa nakalipas na mga taon. Bumalik ang mga alaala. Noon, pareho silang binata, nangangarap na maging adventurer. Sumali sila sa isang pangkat ng halos 10 tao na inutusang gumawa ng mga mababang gawain. Ang nawala ay malakas at maaaring magtiis, ngunit ang hilaga ay mas mahina at madalas na itinuturing na walang silbi. Gayunpaman, kapwa nagtiyaga na kumita ng kanilang sahod. Gustong tumulong ni Lost, ngunit tumanggi si Northern. Pagkatapos isang gabi, habang tulog ang lahat, naramdaman ni Lost ang isang pulutong ng mga duwende na papalapit. Mabilis niyang hiniling sa kanyang kaibigan na gisingin ang koponan at maghanda para sa labanan. Ngunit nang makita ang malaking bilang ng mga halimaw, ang lahat ay nataranta at naghanap ng mga ruta ng pagtakas. Pagkatapos ay tinawag ng pinuno ng pangkat ang 2 recruit at inihagis sila bilang pain. Napatulala si Northern, hindi makapaniwala na ganito ang trato sa kanya. Tiniyak ni Lost sa kanyang kaibigan, sinabing ginagamit na sila ng iba sa simula pa lang. Ang layunin nila sa pagtanggap ng mga bagong recruit ay hindi para sanayin sila kundi gamitin sila bilang mga sakripisyo kapag nasa panganib. Si Lost ay nakaranas ng katulad noon, kaya alam niyang mabuti. Hinikayat niya ang Northern na mabuhay para mailantad nila ang mga bastard na iyon. Maswerte silang 2 na nakatakas sa kamatayan dahil naakit ang kawa ng duwende sa mas malaking grupo. Sa kalikasan, karaniwang umaatake ang mga duwende kung saan mas maraming biktima. Naghintay ang 2 hanggang sa pagsikat ng araw bago nakatakas sa labirin. Nang marinig nila ang mga tunog ng labanan mula sa malayo, alam ni Northern na ang mga taksil ay hinahabol ng mga duwende. Si Lost, gayunpaman, ay nagsabing babalik siya upang iligtas sila kung magagawa niya. Hindi maintindihan ni Northern at nagtanong kung bakit niya naiisip ang ganoong bagay. Ayaw lang ni Lost na may mamatay ng hindi kailangan. Bagamat malupit ang mundong ito, mayroon pa ring paraan para mabuhay ang mahihina dahil siya mismo ay minsang naligtas. Pagkatapos, naghiwalay sila ng landas, bawat isa ay patungo sa iba't ibang direksyon. Ngayon, ikinuwento ni Northern na pagkatapos ng pangyayaring iyon, isang matandang lalaki ang tumulong sa kanya at tinanggap siya bilang isang alagad. Ang taong iyon ang kasalukuyang pinuno ng sangay ng guild. Binanggit ni Northern ang lumang kwento ngayon hindi para muling kumonekta sa nakaraan, ngunit para maintindihan ni Lost at umalis sa lugar na ito. Walang naintindihan si Lost at sinubukang itanong kung ano ba talaga ang nangyayari. Ngunit hindi sumagot si Guapo, sinabi lang sa kanya na kunin si Narcina. Itinuturing itong huling babala. Si Lost ay tinawag ni Amherst. Sinabi niya na kamakailan lamang, maraming tao ang sumalungat sa mga aksyon ng pinuno ng sangay at Guapo. Kakapromote pa lang ng matanda kaya maraming veteranong staff ang hindi nasiyahan. Iminungkahi ni Amherst na pansamantala silang makipagtulungan at hiniling kay Lost na tumulong sa pagharap sa mga halimaw sa paligid ng boulevard. Sa lalong madaling panahon, ang mga sibilyan ay nasa panganib. Curious na tinanong ni Narcina kung bakit hindi na-post ang misyon na ito na may reward.
Ipinaliwanag ni Amherst na ito ay isang espesyal na direktiba mula kay Handsome. Tungkol naman sa mga bagay na may kaugnayan sa paghawak sa ibang mga adventurer, nangako siyang magbibigay ng impormasyon tungkol sa mga nanggugulo para harapin ni Lost ang kanyang sarili. Tungkol sa mga anomalya sa labyrinth, wala siyang maibubunyag dahil ipinagbabawal ito, ngunit susubukan niyang paalalahanan ang mga tao na maging maingat. Idinagdag niya na maaari pa rin silang kumita ng pera sa pamamagitan ng pagbebenta ng mga magic stone na nakuha mula sa pagkatalo sa mga halimaw. Handa pa siyang gamitin ang sarili niyang pera para tumaas ang presyo bilang isang uri ng tulong. Nagulat ito kay Lost dahil kakaiba para sa isang taong mahilig sa pera gaya ni Amherst na tanggapin ang naturang pagkalugi. Sumang-ayon din si Narcina dahil tungkulin ng mga adventurer ang pag-aalis ng mga halimaw sa labas. Samantala, sina Shieg at Lera ay abala sa pagsasanay sa mga batang ulila, tinuturuan sila ng mga kasanayan sa kaligtasan para sa pagprotekta sa sarili. Kalaunan ay sumama si Narcina sa pagtuturo ng martial arts sa mga maliliit. Nang tanungin kung napag-usapan na ba niya ang mahalagang bagay sa dalaga, biglang naalala ni Lost na nakalimutan niya dahil abala siya sa napakaraming bagay. Lumipat ang eksena kay Hansen na naghahatid ng liham mula sa punong ministro sa Master. Hinihiling sa kanya ng liham na bantayan si Narcina na pinaniniwala ang natutulog na prinsesa. Tinanong ni Hansen kung bakit napakahalaga ng babaeng ito. Sumagot ang Master na ang alamat ng itim na dragon ay hindi isang fairy tale, ngunit ang katotohanan. At sa lalong madaling panahon, ang nilalang na yon ay magigising na maghahatid ng pagkawasak sa sangkatauhan. Si Narcena, ang babaeng may asul na buhok, ang napiling supilin ang masamang dragon. Nasa labas na ng bayan ang grupo ni Maine na sinusubaybayan ang mga galaw ng halimaw. Unti-unti silang lumalapit, gaya ng binala ni Amherst. Agad namang humiling ng pananambang si Lyra para matigil ang pag-usad ng Goblin Horde. Ayaw ni Lost na may makatakas, kaya pinili niyang mag-set up ng isang ambush. Ayaw niyang maapektuhan ang mga dumadaan. Kinailangan nilang tumakbo ng medyo malayo, pagkatapos ay lumapit mula sa hangin upang hindi sila maamoy ng mga halimaw. Ilang sandali pa, napadaan ang grupo sa lugar kung saan minsang inatake si Narcina. Nagkataon, ang labanang ito ay sumiklab din sa mismong lokasyong iyon. Narcina ay maaari na ngayong lumaban sa kanyang sarili, hindi na nangangailangan ng proteksyon ni Lost. Sa kanyang pinahusay na suntok, nagpadala siya ng mga halimaw na lumilipad sa hangin. Noon, ang maliit na batang babae ay maaari lamang umiyak habang ang pangunahing karakter ay itinaya ang kanyang buhay upang ipaglaban ang kanilang kaligtasan. Ngayon, maaari silang lumaban ng magkatabi, gaya ng ipinangako noong nakalipas na mga taon. Dahil ang mga halimaw na ito ay medyo mahina, ang grupo ay mabilis na nag-claim ng tagumpay. Yanig ng malakas na lindol ang buong lugar na nagdulot ng gulat sa mga taong bayan. Walang katulad na nangyari sa maraming taon. Ang nakakatakot na kaganapan ay opisyal na nagsimula. Pagbalik sa inn, mabilis na tiningnan ni Lost ang may-ari. Sa kabutihang palad, walang malubhang na sugatan. Ngunit pagkatapos, ang mga kasamahan sa koponan ay tumakbo na may daladalang balita na hinihiling si Lost na sumama sa kanila. Noong una, inakala nilang pupunta sila sa guild, ngunit sa halip ay dinala sila sa labas ng bayan. Para maging ligtas, tinawag din ng pangunahing tauhan ang buong koponan para sundan. Doon, natuklasan nila ang hindi mabilang na mga halimaw na nagtitipon. Ang mas nakakatakot, ang mga duwende na ito ay mas matalino kaysa dati, at kabilang sa kanila ang mga higanteng kumikilos bilang mga commander. Napagtanto ng kabilang grupo na sasalakayin na nila ang bayan, kaya sinadya nilang harangin sila dito. Gayunpaman, dahil napakarami, kailangan pa rin nilang tumawag ng mga reinforcement. Ang bagay ay hindi pa naiulat sa guild, kaya walang gantimpala, ngunit ang tanging layunin nila ay protektahan ang bayan. Bagamat marami ang mga halimaw, karamihan ay mahina na ang mga malalaki lamang ang tunay na makapangyarihan. Pagkawala ay sinisingil pasulong upang direktang harapin ang pinuno, pinutol ang isang braso nito. Nakapagtataka, naunawaan ng halimaw ang wika ng tao at nagsalita na nabigla sa lahat. Wala pang nakarinig ng mga halimaw na nakakapagsalita. Anuman, nawala ang itinuturing ng mga goblins bilang mga halimaw at ang mga halimaw ay dapat na alisin na hindi nagpapakita ng awa. Pagkatapos ng mga salitang iyon, nanumbalik ang sigla ng koponan at nagpatuloy sa pakikipaglaban. Ang buong kawan ng duwende ay nabura. Ngunit bago maglaho, ang pinuno ay nag-iwan ng babala tungkol sa isang bagay na mas kakilakilabot na darating at ang sangkatauhan ay mamamatay. Naghulog ito ng isang higanteng magic stone ng isang mutated species. Lumitaw ang mga halimaw sa buong bayan, ang kanilang bilang ay patuloy na tumataas. Napilitan silang umatras para bumalik sa guild para sa suporta.
Pagbalik nila, nagulat sila nang makita ang Adventurers Guild na pinapakilos ang lahat ng kanilang lakas tao. Lumalabas na ang mga nakatataas ay nagpatupad lamang ng isang patakaran upang madagdagan ang mga gantimpala para sa pag-aalis ng mga halimaw na nakatakas mula sa labirint ng maraming beses. Kahit si Amherst ay hindi naintindihan kung ano ang pinaplano ni Handsome dahil ang patakarang ito ay masyadong kakaiba. Naglaan pa siya ng bahagi ng reward na babayaran ng maaga para mapalakas ang moral. Maraming nag-aalala na sasamantalahin ng mga masasamang adventurer ang pagkakataong ito para tumakas. Ngunit walang pakialam si Handsome basta't sapat ang mga tao upang protektahan ang bayan. Napagtanto ni Shig na ang superior ni Amherst ay tila naghanda ng pera ng maaga na nagpapatunay na hinulaan nila ang sakuna. Nang lumitaw ang Panginoon ng grupo, nagulat ang lahat, iniisip na matagal na niyang nilisan ang lugar na ito. Lumalabas na nakalkula rin niya na mangyayari ang krisis na ito. Hinayaan ni Ralma si Lost na hulaan ang dahilan, batay sa mga nakaraang aralin at hitsura ng maraming higanteng halimaw. Lost concluded ito ay isang labyrinth riot. Ang kababalaghang ito ay naidokumento mahigit 100 taon na ang nakalilipas. Ang isang labyrinth riot ay nangyayari kapag ang magic ay naipon ng labis na nagiging sanhi ng mga halimaw na sumugod palabas. Kung may mga nayon o bayan sa malapit, sila ang nagiging unang target ng pag-atake. Upang maiwasan ito, dapat alisin ng mga adventurer ang mga bagong panganak na halimaw upang sumipsip ng labis na mahiwagang kapangyarihan. Ang mga adventurer ay ang neutralizing force na nagpapanatili ng balance ng enerhiya sa labyrinth. Ikinuwento ni Ralma na ang silid-aklatan sa kabisera ng hari ay nag-ingat pa rin ng maraming tala ng mga halimaw na kaguluhan. Ang kanyang lolo ay nakaligtas sa sakuna 100 taon na ang nakalilipas at sinabi sa kanya ang lahat ng detalyado. Ang bayang ito ay nagtipon ng maraming mga adventurer na nag-alis ng hindi mabilang na mga halimaw araw-araw. Kung gayon, bakit mayroon pa ring sapat na mahiwagang kapangyarihan upang magdulot ng kaguluhan? Hindi rin alam ni Ralma ang totoong dahilan. Tinanong niya si Lost kung ano ang plano niyang gawin. Nagpasya siyang magtayo ng mga defensive barrier sa paligid ng bayan. Ang mga residente sa paligid ng inn ay bukas palad na nag-ambag ng lahat ng kanilang mga ari-arian upang makagawa ng mga pader ng hadlang. Ang mga kaguluhan sa labyrinth ay karaniwang tumatagal ng ilang araw, kaya ito ay isang matalinong pagpili. Sa malapit, ilang mga bata ang nagpumilit na lumabas para magkasamang lumaban. Pinayuhan sila ni Manuel na maghintay hanggang sa kanilang pagtanda. Alam niyang ang mga maliliit ay maaaring magbigay ng paunang lunas, suportahan ang mga biktima, o tulungan si Miss Mary na maghanda ng pagkain. Pagkaunawa nito, sumunod ang mga bata at bumaling upang tulungan ang mga taga-nayon. Nagsimula ang malaking labanan. Ang mga alon ng mga adventurer ay sumisingil upang labanan. Maraming gumamit ng mga merchant cart para harangan ang mga ruta ng pagtakas ng mga halimaw. Noong una, mayroon lamang mga duwende, ngunit nang maglaon, lumitaw din ang mga mid-level na halimaw. Hindi inaasahan ni Ralma na magiging ganoon kabilis ang kanilang pag-atake na nakarating sa bayan sa loob lamang ng kalahating araw. Agad niyang inutusan si Lost na muling ayusin ang front area para maghanda para sa labanan. Unti-unting nagdilim ang langit at biglang lumitaw ang mga lumilipad na halimaw. Namutla si Lyra. Ang ganitong uri ay karaniwang gumagana lamang sa gabi na nagpapahiwatig na silang lahat ay mutated species. Sabay silang sumigaw, lumikha ng nakakatakot na tunog. Sinimulan ni Ralma ang mga spelling na sinunog ang buong kalangitan. Ang unang alon ng mga halimaw ay ganap na naalis. Ngunit bago sila makapagpahinga, dumating ang pangalawang alon. Humihingal si Ralma dahil sa pagod. Humingi ng karagdagang suporta si Narcina ngunit tinanggihan siya. Kailangan niya ng pahinga. Tinanong ni Shig si Lost kung gusto niyang ituloy at tumango naman siya kaagad. Inasikaso ni Lyra ang pagpapagaling. Kaya't ang pangkat ay dumiretso sa larangan ng digmaan. Sa laban, muntik nang madulas si Shig, ngunit sa kabutihang palad ay nailigtas ito ng maalamat na eskrimador na si Ronaldo. Pinunan niya ang binata dahil sa pagiging walang karanasan, kaya gustong umiyak ng gumagamit ng Blue Magic Sword. Si Ronaldo pala ang amo ni Shig. Nagulat si Lyra nang malaman na kilala ng grupo niya ang mga maalamat na figura. Maging si Narcina ay sinanay niya kahit na hindi niya ito binanggit. Nag-aral si Narcina sa ilalim ni Ralma at Ronaldo, ngunit sumuko dahil hindi siya nababagay sa mga espada at mahika. Sa kaibahan, ang pangunahing tauhan ay ang paboritong estudyante ni Ronaldo. Biro pa ni Lyra na parang kambal ang dalawa. Tinawag niyang apoy na demonyo ang Flame Deity dahil lagi itong mainitin ang ulo. Ang asul na magic sword na taglay niya ay mas espesyal kaysa sa sandata ni Shig na tumutulong sa lahat na maunawaan kung bakit minsan niya itong ipinasa sa kanyang alagad.
Nagpa siya si Ronaldo na lumaban kapalit ng lahat. Biglang sumulpot si Guapo na ikinagulat ng lahat. Agad itong nakilala ni Ralma bilang isang uri ng mahika na nawala sa loob ng daan-daang taon. Inanyayahan siya ng pinuno ng sangay para sa isang pag-uusap at tinanggap ang mga panauhin sa ganitong paraan. Sumang-ayon si Ralma, nagtitiwala na patuloy na ipagtatanggol ni Ronaldo ang lugar na ito. Hiniling ni Los na sumama, sinabing kailangan niyang makipagkita sa pinuno ng sangay. Tumango si Guapo na isinama na rin si Narcena dahil kasali din siya. Bago umalis, pinagbilinan muna sila ni Ralma na huwag gumawa ng kalokohan. Napakalakas ng matanda. Kahit na ginamit ni Lost ang lahat ng kanyang lakas, maaaring hindi siya manalo. Nang marinig ito, hindi maisip ni Lost kung gaano katakot ang ibang tao. Nang matapos magsalita si Ralma ay nag-spell siya, binasag ang pinto bilang pagbati. Ang matanda, nang makita ito, ay ngumiti lamang. Lumalabas na siya ay kabilang sa lahing duwende, na pinapaboran ng mga Diyos, at ngayon, siya na marahil ang huling individual na nabubuhay pa. Batid na ang lalaking nauna sa kanila ay ang Panginoon ng kanilang Panginoon. Nanatiling tahimik ang tatlo, walang lakas ng loob na magsalita. Siya ay isang duwende, isang lahi na sikat sa kanilang kakayahang kontrolin ang mahika na higit pa sa mga tao, at ang nag-isang duwende na nabuhay ng mahigit 600 taon. Sa madaling salita, isa siyang salamangkero na pinagkadalubhasaan ang bawat uri ng mahika sa mundo, isang tao kahit si Ralma ay hindi kayang pantayan. Noong una, inakala ni Los na si Ralma ay isang minsan sa isang siglong henyo na nagturo sa sarili ng mahika. Napatingin ang lalaki kay Narcena kaya napaatras ng bahagya ang dalaga. Gustong malaman ng tatlo ang totoong dahilan kung bakit niya sila pinatawag dito. Matapos ang lahat ng oras na ito nang walang pakikipag-ugnayan, malinaw na hindi maaaring gunitain ang nakaraan, makita ang kanyang dating alagad na nagsasalita ng walang galang. Nakaramdam ng kalungkutan si Emil Mist, ngunit naunawaan ni Hansom ang intensyon ng kanyang guro. Pinaalalahanan sila ni Emil Mist na si Hansom ay orihinal na walang talento sa mahika, tulad ng pangunahing tauhan na mahusay sa pakikipaglaban sa espada. Bagamat wala siyang matutunang magic mula sa kanya, tinawag pa rin siya ni Hansom na master dahil marami siyang natutunang mahahalagang aral. Pinuri ito ni Emil Mist bilang tamang ugali ng isang estudyante. Direktang nagtanong si Ralma tungkol sa pangunahing isyu. Gumawa si Emil Mist ng mga mesa at upuan para maupo at makinig ang lahat. Inamin niya na ang lahat ng mga kaganapan sa labas ay pasok sa kanyang mga kalkulasyon. Alam ng maaga na magaganap ang kaguluhan, pinahintulutan niya ang mga masasamang pakikipagsapalaran na pumunta rito upang magamit kung kinakailangan, upang kapag namatay sila, hindi ito isang kawalan. Ang mga babala na umalis sa bayan ay inilaan para sa matuwid na mga adventurer at sibilyan upang pigilan silang masangkot. Nauna nang natuklasan ni Ralma at ng kanyang grupo ang mga hindi pangkaraniwang senyales mula sa mga mutated monsters at nagtaka kung bakit sila patuloy na nagbabago. Ito pala ay mga senyales ng paparating na labyrinth riot. Tinanong ni Narcena kung bakit nila alam, ngunit hindi binalaan ang mga tao na maghanda para sa paglikas. Ipinaliwanag ni Hansom na alam lang nilang may gulo na darating ngunit hindi kung kailan. Kung magpakalat sila ng maling impormasyon na nagiging sanhi ng pagkataranta ng mga tao sa loob ng isang buong taon habang hindi pa dumarating ang kaguluhan, mas malala ang kahihinatnan nito. Napagtanto ni Ralma na ito ay talagang classified na impormasyon na hindi maaaring ibunyag. Sinabi ni Emil Mist na hindi sila ang nagdudulot ng kaguluhan, ngunit sumusunod lamang sila sa mga utos na ilihim ito sa itaas. Nawala sa isip na ang ibig sabihin sa itaas ay ang guild at ang royal capital, ngunit umiling siya na nagpapahiwatig na ito ay mas mataas pa. Naunawaan kaagad ni Ralma na ito ang taong may pinakamataas na otoridad. Kinokontrol ang buong guild ng mga adventurer ng bansang ito, wala nang dahilan si Emil Mist para magtago pa. Ang labanan na ito ay maaaring tumagal ng maraming araw, at kahit na ang ilang mga bayan ay mawawasak, kapag ang mga halimaw ay naubusan ng magic power, ang lahat ay babalik sa normal. Ang kabisera ng hari ay napakalayo para maapektuhan. Maliit na bayan lamang ang magdurusa. Ang layunin ng paglihim nito ay protektahan ang kabisera ng hari. Si Emil Mist, na hindi gustong mangyari ito, ay kumilos ng nakapag-isa. Dahil alam niyang napagtanto ito ni Ralma, ginawa niya ang kanyang unang kahilingan na ipaliwanag ang tungkol sa mga puting haligi sa bayan. Mukhang hindi nakakapinsala ang mga ito, ngunit talagang mga hadlang na nagpoprotekta sa bayan mula sa mga halimaw. Ang pagpapanatili ng hadlang ay nangangailangan ng napakalaking mapagkukunan ng magic power. Sa kakasimula pa lang ng kaguluhan, ang mga adventurer, kahit malakas, ay pagod na pagod at hindi makayanan ang gawain ito. Sa makatuwid, kailangan niya ng heavyweight mage tulad ni Ralma.
Sa kasalukuyan, walang iba ang may napakalaking kapangyarihan ng mahika gaya niya. Siya mismo ay masyadong matanda upang magbigay ng enerhiya. Sinabi ni Hansen na dumiretso sila sa pinakamalalim na antas ng labyrinth upang labanan ang amo. Laking gulat ng grupo dahil hanggang ngayon ay wala pang nakatukoy sa lokasyon nito. May mga natunton na clue ang guild, ngunit inisip ni Lost na napakalabo pa rin ito para ipagsapalaran ang kaligtasan ng kanyang amo. Pinagtibay ni Mist na kung maaalis nila ang amo, mapuputol ang magic source ng labyrinth at matatapos ang riot. Sa wakas ay pumayag na rin si Ralma. Sa labas, nag-aaway pa rin sina Ronaldo at Shig, ngunit hindi nababawasan ang bilang ng mga halimaw. Ang grupo ni Manuel ay tinatalo ng mga mutated na demonyo. Kung ordinaryong halimaw lang sila, hindi magiging problema. Ngunit ang mga ito ay may mga higanting katawan. Kung isa lang ang makalusot, nasa panganib ang mga bata sa likod. Hiniling ni Shig sa kanyang amo na tumulong na itulak sila pabalik. At syempre, pumayag siya. Samantala, dinala ang pangunahing tauhan sa lugar na nagbigay ng magic power sa barrier. Naghiwa-hiwalay ang lahat para kumilos ayon sa plano. Hiniling ni Rauma sa kanyang dalawang disipulo na hawakan ang mga bagay sa labas habang siya ay pumasok sa gitna upang paandarin ang hadlang. Hindi niya nakalimutang babalaan si Lost na mag-ingat kay Mist. Mabilis na napagtanto ni Lost na maaaring maubos ng device ang magic ng kanyang master, na inilalagay siya sa panganib kung magtatagal ang labanan. Pagkaraan, ang liwanag ng harang ay diretsong bumaon sa kalangitan, na sumasakop sa buong bayan. Noon lamang nila naunawaan na ang bayang ito ay matagal nang protektado ng isang hindi nakikitang pader. Nataranta ang mga halimaw, hindi nakapasok. Kahit anong pilit nila, hindi sila makalusot. Ito ang pinakamatibay na pader na nilikha ng apoy na Diyos. Dahil dito, ligtas na makakarating at makakaalis ang mga adventurer, habang ang mga halimaw ay makakaungol lang sa labas. Tumaas ang moral ng team habang patuloy nilang pinupunasan ang mutated na nilalang. Pagod na si Shig at pinayagang magpahinga ni Ronaldo. Habang si Lyra ay nakahinga ng maluwag pero pilit pa ring hawakan ang kanyang espada para lumaban. Pansamantalang pinatatag ang kanilang lugar. Namangha si Armia sa harang. Paliwanag ni Narcina, si Ralma ang nagsasakripisyo para mapanatili ito. Kung ang labanan ay tumagal ng masyadong mahaba, siya ay pagod at hindi makakatakas. Nagpadala si Ralma ng mga mensahe ng paalam sa kanyang dalawang disipulo, sa takot na baka wala na siyang pagkakataong makabalik. Habang sila ay nag-aalala pa rin, isang higanteng halimaw ang lumitaw, dumiretso sa hadlang, na nagbabanta sa buong bayan. Ito ay isang napakalakas na nilalang, ngayon ay pinahusay. Napagtanto ni Ronaldo na kung patuloy itong umaatake, ang hadlang ay mabilis na maubos, kaya't hiniling niya ang grupo na lumabas at lumaban. Si Lost ang unang humakbang palabas, determinadong huwag hayaang malagay sa panganib ang kanyang amo, ngunit pinayuhan siya nitong manatiling kalmado dahil marami pang iba rito. Ang lahat ng apat na tao na may malapit na kakayahan sa pakikipaglaban ay agad na sumisingil, na nag-aalis ng daan para mas lumalim si Mist. Pagkatapos ng isang yugto ng labanan, ang mga halimaw ay biglang umatras, na tila sila ay takot na takot. Pagkatapos, lumitaw ang isang mas mataas na antas ng halimaw kaysa sa Phoenix. Sa pagtingin pa lang, alam na nina Lost at Narcena kung gaano ito kalakas. Itinalaga ni Mist ang una kay Lost habang nakatutok siya sa pagharap sa pangalawa dahil may sariling dahilan siya para iligtas si Ralma. Tumulong si Armia sa mga pag-atake ng suporta habang si Frenzy ay nag-counter-attack ng mabangis. Nag-charge ito ng napakabilis na ang pangunahing tauhan ay nagkaroon lamang ng oras upang harangan na hinihiling na umatras si Narcena. Dahil sa sobrang bilis niya, nakahawak siya saglit. Nag-alala si Shig dahil unti-unting nauubos si Lost. Nang makita siyang bumagsak, agad na pumwesto si Shig, binigyan ng oras ang kaibigan para makarecover. Sa kabila ng malubhang pinsala, nawala pa rin ang isang ngiti na ikinagalit ni Lyra dahil sa kanyang walang ingat na ugali. Samantala, nalabanan din ng halimaw ang mga pag-atake ni Ronaldo nang hindi nasaktan. Masaya si Ronaldo na makatagpo ng isang karapat-dapat na kalaban. Sa kabilang banda, sinubukan ni Shig at Armia na pigilin ang halimaw, ngunit ang bilis nito ay lampas sa imahinasyon. Tinanggal nito ang espada ni Shig, pagkatapos ay sinugod si Lyra, pinalipad siya. Buti na lang at hindi siya patay. Ang pangunahing karakter ay nakuha ni Frenzy, na nagagalit kay Narcina, na determinadong hindi mawala sa kanya. Sa kanyang bihasang diskarte sa malapitang labanan, ginawa niyang mag-alinlangan ang halimaw. Hindi nangaha si Armia na mag-spells dahil sa takot na matamaan ang kanyang mga kasamahan.
Patuloy na pinaganda ni Narcina ang kanyang katawan, naghatid ng isang malakas na sipa sa mukha ng higanting nilalang na nagpalipad dito. Lalo lang itong naging galit. Ilang sandali pa, na-overwhelm siya ng daan-daang swat. Sa kabila ng pagpapahusay ng kanyang mga braso at binti para sa pagtatanggol, hindi niya ito nakayanan. Gayunpaman, ang kanyang layunin ay natupad. Sa sandaling si Frenzy ay nagambala, nawala, nabawi at sinampahan ng isang nakamamatay na sword strike na natalo ang halimaw. Napangiti si Narcina ng may kasiyahan bago nawalan ng malay sa sakit. Nang magkamalay siya, tapos na ang laban. Natalo rin ni Emil Mist ang Griffon, at kung tutuparin ng pinuno ng guild ang kanyang salita, at aalisin ang labyrinth na amo, magiging ligtas ang Flame Deity. Pansamantalang bumalik ang grupo sa inn para magpahinga pagkatapos ng nakakatakot na labanan. Gayunpaman, ang kanilang kagalakan ay hindi nagtagal. Biglang sumulpot si Guapo, hinuli si Narcina, at dinala sa teleportation gate sa harapan ng lahat. Sa wakas ay nagawang alisin ng mga adventurer ang mga natitirang halimaw sa loob ng bayan. Ngayon, maaari na lamang nilang ilagay ang kanilang pag-asa sa proteksyon na pader na iyon. Kung ito ay gaganapin hanggang sa matapos ang kaguluhan, magiging maayos ang lahat. Kung hindi, walang nangahas na hulaan ang susunod na mangyayari. Nang makita ang pagod na mga adventurer, nagdala ang mga bata ng mga lunchbox para mapangalagaan sila. Pansamantalang kalmado ang sitwasyon, kaya taimtim na hiniling ng mga bata na magpahinga at mabawi ang kanilang lakas. Samantala, nasa inn naman ang grupo ni Lost at pinag-uusapan kung paano ililigtas si Narcina. Ipinaliwanag ng master na ang kwentong ito ay may kaugnayan sa alamat ng natutulog na prinsesa, at si Narcina ang taong binanggit sa fairy tale na iyon. Matapos marinig ito, naisip pa rin ni Armia na isa lamang itong alamat. Ngunit ang katotohanan ay bawat 200 taon, ang natutulog na prinsesa ay lilitaw kasama ang masamang dragon. Nang marinig ito, nabigla si Shig dahil ayon sa alamat, kailangang isakripisyo ni Narcina ang sarili para kainin ng dragon upang mailigtas ang sangkatauhan. Sa kabilang banda, si Narcina ay dinala kay Mist. Dahil sa sama ng loob, sinisingil niya ang pag-atake sa kanya, ngunit napatigil siya ng isang malakas na sulyap mula sa matanda. Sa pagkakataong ito, tinanong niya kung gaano niya kakilala ang masamang alamat ng dragon. Narinig ng lahat kahit isang beses na 200 taon na ang nakalilipas, lumitaw ang isang nilalang na kayang sirain ang mundo, ngunit kalaunan ay inalis ng isang bayani. Gayunpaman, sinabi ni Iliasgu na iba ang katotohanan. Ang masamang dragon ay hindi kailanman pinatay, tinatakan lamang at itinulak pabalik. Bukod dito, ito ay hindi lamang 200 taon na ang nakaraan, ngunit din 400 at 600 taon na ang nakaraan, ito ay ang parehong dragon. Pagkatapos ng bawat pagkatalo, ito ay magtatago upang mabawi ang kanyang lakas, na lumilikha ng isang siklo ng muling pagsilang tuwing 200 taon. Ngayon, dumating na ang oras para muling lumitaw ang nilalang na iyon. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi pa lumilitaw ang bayani, o mas tumpak, walang sinuman ang kwalipikadong taglayin ang titulong bayaning nagliligtas sa mundo. Ayon kay Mist, unang lilitaw ang dragon sa pinakamalalim na antas ng labyrinth. Bagamat hindi ito maalis, maaari itong masiyaw muli sa pamamagitan ng sleep ritual. Kaya naman nahuli niya si Narcina, pinatunayan ng kanyang natatanging asul na buhok na siya ang napili para sa ritual na ito. Siyempre, alam na ito ni Narcina noon pa man. Lumalabas na ang gustong gumamit sa kanya ay hindi lang si Mist, kundi isang mas makapangyarihang puwersa sa itaas ng punong ministro. Nagmalasakit lamang siya sa pagliit ng pinsala kapag ang masamang dragon ay nabuhay muli. Ito ay tunog na makatwiran, ngunit sa katotohanan, ang pagliit ay nangangahulugan ng pagiging handa na isakripisyo ang natitira. Kung may 100 tao, 51 lang ang kailangan niyang iligtas. Ang iba pang 49 na namamatay ay hindi mahalaga. Ang bayang ito ay pinili bilang isang sakripisyo. Kapag nagising ang masamang dragon, magiging sanhi ito ng kaguluhan ng mga halimaw at pag-atake sa pinakamalapit na bayan upang pukawin ang takot na mapipilitang kumilos ang hari. Sa ganitong paraan, magkakaroon ng dahilan ang punong ministro upang kontrolin ang lahat ng kapangyarihan mula sa ekonomiya hanggang sa politika. Ang lahat ng mga taong bayan ay itinakda ng mamatay. Gayunpaman, ayaw sumunod ni Mist. Lihim siyang nagtayo ng harang upang protektahan ang bayang pinagtitiwalaan ngayon ng lahat. Ang 2 taong humahawak ng pinakamahalagang tungkulin ay sina Narcina at apoy na Diyos na si Ralma, ang isa ay nagpoprotekta sa bayan, ang isa ay humaharap sa masamang dragon. Ayon sa hula ni Ronaldo, ang Mist ay nasa pinakamalalim na antas ng labyrinth dahil doon lamang mapipigilan ang kaguluhan. Upang mailigtas sina Narcina at Ralma, kinailangan ng grupo ni Lost na makipagsapalaran doon.
Sa kabila ng pag-alam ng mga panganib, determinado si Shig na sumama. Hindi rin nagdalawang isip ang dalawa pang babae, kaya agad silang pumunta sa labirin. Kasabay nito, pagkatapos marinig ang buong kwento, si Narcina ay kusang sumama sa ambon. Salamat sa teleportation aray, mabilis nilang naabot ang pinakamalalim na antas kung saan nakatayo ang 1,000 taong gulang na sinaunang guho. Doon, lumitaw ang isang cyclop na isang lubhang mapanganib na nilalang na umiiral lamang sa huling antas. Itinuro ni Mist ang di kalayuan, sinasabing iyon ang Divine Temple, tahanan ng Labyrinth Boss. Sa itaas, akala ng lahat ay hindi pa na-explore ang lugar na ito, ngunit sa totoo lang, matagal na itong alam ng pinuno ng guild. Nang dumating ang grupo ni Lost, mabilis silang nadiskubre at sinalakay ng mga Cyclops. Ang pangunahing tauhan ay sumugod sa labanan, na nag-aalala sa kanyang mga kasamahan sa koponan dahil ang kapangyarihan ng halimaw ay napakahusay. Ngunit sa sandaling iyon, isang hindi mapigil na galit ang nag-aalab sa loob niya, halos maging demonyo siya. Bilang isang resulta, ang mga halimaw ay naalis ng napakabilis na walang nakaintindi sa nangyari. Nang matapos ang labanan, humakbang si Mist, sinabi sa kanila na hindi nila kailangang magpakita ng takot. Hindi niya intensyon na isakripisyo si Narcena, ngunit nais lamang niyang subukan ang kanilang tapang. Nang tanungin, direktang sinabi niya na hindi niya matatanggap ang mga pamamaraan ng punong ministro. Para sa kanya, sapat na ang pagsasakripisyo ng ilang tao lamang. Tinanong pa ni Ronaldo kung kasama sa mga napili ang Lost at Narcena. Ang sagot ay mahirap sabihin, ngunit hindi bababa sa hanggang ngayon, walang namatay, na isang bagay na dapat ipagpasalamat. Nais ni Elrieski na matapos ang bagay na ito ng mapayapa, nang hindi ginagamit ang kapangyarihan ng natutulog na prinsesa, habang pinipigilan pa rin ang masamang dragon. Para magawa ito, kailangan nilang talunin ang Labyrinth Boss, dahil ito ang pinagmumulan ng mahika na tumutulong sa masamang dragon na makabawi. Kung matatalo nila ito, ang kaguluhan ay pansamantalang humupa, ang mahika ay mawawala, at ang sangkatauhan ay magkakaroon ng mas maraming oras. Sinabi ni Mist na susuportahan niya sila, ngunit binigyang diin na ang mga tao ay kailangang labanan ang kasamaan sa kanilang sarili. Isang beses lang siya nakakatulong dito. Nang marinig ito, nag-aalala pa rin si Lera. Hindi niya alam kung mayroong anumang nakatagong balangkas, dahil ang sukat ng kaganapang ito ay walang kulang sa pagliligtas sa mundo. Tinanong ni Shig ang pangunahing tauhan para sa kanyang opinyon at tumango lang siya ng bahagya. Hindi man sila lubos na nagtiwala kay Mist, kailangan pa rin nilang subukang iligtas si Ralma at ang lahat. Pagkaraan, lumitaw ang amo na isang higanting nilalang na may isang ulo lamang, umaatungal na parang kulog. Agad namang sumalakay ang grupo. Kumalas ito ng mapanirang kidlat, ngunit nagawa ni Armia na hindi makakilos. Habang pinutol ni Shig at Ronaldo ang bahagi ng katawan nito, sinasamantala ang alikabok na ulap, si Narcena ay umabante, na naghatid ng isang nakakabasag ng bungo na suntok sa halimaw, na naging sanhi ng pagbagsak nito. Mabilis na naihatid ni Lost ang panghuling suntok. Sa pag-akalang tapos na ang lahat, masaya silang nagdiwang. Ngunit sa katotohanan, humina ang amo dahil natapos na nito ang misyon nito na mangolekta ng sapat na mahika para sa muling pagkabuhay ng masamang dragon. Kaagad, si Handsome ang unang nadala sa masamang kapangyarihang iyon. Ang masamang dragon, na ngayon ay halos ganap na gumaling, ang pumalit sa katawan ni Mist na naging bagong host nito. Nagulat ang lahat. Hindi alam ang gagawin. Ang mga kamay sa kasamaang palad ay nakaligtas, ngunit ngayon ang mga tao sa itaas ay nasa matinding panganib. Ang ambon, na ngayon ay sinapian, ay agad na nag-teleport sa ibabaw, na nagbabalak na basagin ang harang upang ang mga halimaw ay bumaha at magdulot ng kalituhan. Samantala, pilit pa rin kumapit si Ralma. Ang Black Dragon, na kinuha ang katawan ni Mist, ay patuloy na umaatake, ginulo ang apoy na Diyos na hindi naintindihan ang nangyayari. Akala niya natalo ng branch leader ang Labyrinth Boss, kaya bakit ngayon ay malayang minamanipula siya ng masamang dragon na ito? Sa pag-unawa ng mabuti sa kanyang amo, napagtanto ng apoy na Diyos na ang masamang dragon ay malapit ng magising. Nakatakas lang sa labyrinth ang grupo ni Lost, pero abala sa pag-aalaga kay Handsome. Ang sitwasyon ay naging mas tense kaysa dati. Ito ay sumisipsip ng enerhiya mula sa paligid, pinabilis ang muling paglitaw nito habang naghahanda para sa isang bagong alon ng pagkawasak. Ang mga halimaw mula sa labyrinth ay bumaha patungo sa lungsod. Si Lost ay nagpumilit na makabawi ng mabilis upang mapigil niya ang mga adventurer na nahaharap sa panganib. Nang makatanggap sila ng balita tungkol sa dami ng halimaw, lahat ay natigilan. Ayaw nilang takutin ang mga bata, kaya't itinago nila ito, nagdarasal na lamang na manatiling matatag ang harang. Kung hindi, bubuhos ang mga halimaw.
Ayon sa obserbasyon ni Ronaldo, kung magpapatuloy ang ganitong sitwasyon, mahihirapan si Ralma na kumapit dahil mabilis na bumababa ang kanyang magic power. Nang tanungin ang kalagayan ng binata, hindi sigurado si Lost. Ang mga sugat na dulot ng itim na dragon ay mas malala kaysa sa mga normal na hiwa, dahil ang umatake kay Handsome ay isang anyo ng condensed magic, mahirap pagalingin kahit para sa ibang mga manggagamot. Alam niyang hinahadlangan niya ang grupo, kaya pinayuhan niya ang mga ito na tumigil at patawarin ang kanilang amo. Si Mist ang benefactor ni Handsome, na nagpalaki sa kanila na parang magulang dahil parehong ulila sa bayan. Alam na sila ay palaging minamaliit at madaling pinagsamantalahan ng mga kontrabida. Ang matanda ay nagturo sa kanya ng lahat, habang siya mismo ay walang kakayahan na walang hawak. Sa katunayan, kailangan ni Mist ng isang taong pumalit sa kanyang trabaho dahil isa siyang duwende, ngunit naramdaman ni Handsome ang sinseridad ng taong iyon, na hindi kailanman ginamit sa kanya bilang isang kasangkapan. Kaya kanina, nang hahampasin siya, nag-alinlangan ang matanda na nagresulta sa kanyang sariling kamalasan. Sa pagkakataong iyon, masaya si Handsome nang malaman niyang inaalagaan siya. Maliraw ang pagkakaintindi ni Lost dahil sa kanya, hindi lang ang branch leader ang mahalaga, kundi tinuturing niyang kaibigan si Handsome. Sa pagkarinig nito ay naantig ang binata, dahil tinuturing din niyang kaibigan ang pangunahing tauhan, kaya naman noon pa niya ito sinubukang itulak palabas ng Letian. Si Narcina, nang marinig ito, ay inisip na makasarili si Handsome para sa pagtatago ng lahat hanggang ngayon na hindi maituturing na palakaibigang pag-ugali. Pinayuhan siya ni Lost na huminahon nang makita ang iba pang tumanggi sa paggamot. Ang nakababatang kapatid na babae ay tumayo upang palakasin ang loob niya, sinabi sa kanya na kailangan niyang mabuhay upang panagutin ang kanyang ginawa. Nang makita niya ito, nagpatuloy siya sa paggamot, umaasang makakatagal pa ng kaunti ang kanyang amo. Sa ibaba, ang mga adventurer ay nagpaplanong magmadali upang bawasan ang bilang ng mga halimaw. Nang makita ang grupo ni Manuel na itinaya ang kanilang buhay, medyo nag-alala si Narcina. Ngunit sa kabutihang palad, ang paunahing tauhan ay gumamit ng pera upang palakasin ang espiritu ng pakikipaglaban ng iba na binabawasan ang pasanin sa apoy na Diyos. Nagpahayag ng pagtataka si Shig na kung minsan ay maaari siyang maging kapakipakinabang. Sa kasalukuyan, ang lahat ay nangyayari ayon sa plano ng pinuno ng sangay. Maliban na siya ay nagiging sisidlan ng pagsipsip ng enerhiya para sa masamang dragon. Sa makatuwid, mayroon silang responsibilidad na pigilan ito bago pa huli ang lahat. Kung tatakbo sila, mabubuhay sila ng ilang panahon, ngunit kung hahayaan nilang gawin ng dragon ang gusto nito, tiyak na mamamatay ang mundo. Pinigilan ng pangunahing tauhan si Narcina para alagaan si Handsome. Taglay ang titulong Sleeping Princess, kung siya ay nagpakita sa harap ng masamang dragon sa lalong madaling panahon, siya ay nanganganib na matarget muna. Nagsimula ang labanan na si Armia ay nag-spells para makaakit ng atensyon. Ang dragon, nang makitang gusto nilang mamatay, ay nag-obligar na lumikha ng hindi mabilang na mga puno upang palibutan ang lahat. Nanguna si Lost, nakipag-coordinate sa pangunahing tauhan, nagmamadaling pumunta sa katawan ni Mist. Gayunpaman, ang pangunahing tauhan ay nagdusa ng gumamit ang dragon ng isang kasanayan sa pagtusok na naging sanhi ng kanyang pagbagsak, ang kanyang kapalaran ay hindi tiyak. Gulat na gulat ang kanyang mga kasamahan, ngunit hindi sila nakakatulong. Alam ni Lost and Handsome na hindi na makatiis si Narcina, kaya pinayuhan siya nitong pumunta agad doon. Kung huli, baka pagsisihan niya ito. Nilinaw ni Ronaldo at Shig ang landas para maabot at magamot ng manggagamot ang pangunahing karakter. Mas bumilis ang kilos ni Narcina, ngunit dugo lang ang nakita sa paligid ng kapatid, naging malungkot at bumagsak. Naubos na ang magic ni Lost at ang hadlang ay nagpakita ng mga palatandaan ng pagkabigo. Sa ganitong bilis, lahat ay mamamatay, kaya't gustong gamitin ni Narcina ang sarili upang iligtas ang lahat. Pinigilan siya ng kanyang amo, nagbabala na kung kainin siya ng itim na dragon, mamamatay siya. Ito ang pinakamahusay na paraan upang iligtas ang mundo. Inihayag ni Ronaldo na hindi maganda ang kapangyarihan ng natutulog na prinsesa, pinatulog lamang ang dragon sa loob ng isa pang 10 taon, sapat lang upang mailigtas ang lahat. Naniniwala si Narcina na sa panahong iyon, makakahanap si Lost ng isang bayaning sapat na malakas para talunin ang masamang dragon. Hindi mahalaga ang kanyang kamatayan. Nawalan pa rin ang malay. Ang masamang dragon, nang makita ang natutulog na prinsesa, ay naakit. Pinukaw din ito ni Narcina na lumapit at kainin siya, dahil ang dragon na ito ay laging naakit sa laman at dugo ng hinirang. Hindi pumayag si Lost. Ang kanyang kapangyarihan ay sumabog, naging demonyo, nakakatakot sa lahat. Ang pinuno ng sangay ay nagkamalay at binantaan ang masamang dragon. Si Lost ay sumugod, sinuntok ang kanyang katawan ng paulit-ulit sa galit. Nawalan ng kontrol sa sarili, humakbang si Narcina para pigilan siya.
Tinatawag ang kanyang pangalan, tinulungan siyang kumalma, sinubukan ng masamang dragon na umalis ngunit hindi niya magawa, sumugod at sinabihan si Lost na wakasan ito. Nais din ito ng kaluluwa sa loob ng pinuno ng sangay na pinapayuhan si Lost na huwag mag-alinlangan. Nawala ang pagtanggap at hinawakan ni Narcina ang kanyang kamay habang tinutulak nila pabalik ang masamang dragon. Nawalan ang negatibong pinagmumula ng enerhiya, hindi na muling lumitaw ang masamang dragon at kailangang maghintay ng 200 taon upang mabawi ang katawan nito. Nasiyahan ang pinuno ng sangay, pinuri sila sa kanilang mahusay. Naputol ang magic flow, natapos ang labyrinth riot, at nagkalat ang mga halimaw sa kaguluhan. Ang gwapong nagpaalam sa kanyang amo patungkol sa kanya bilang kanyang lumikha. Pumikit si Emir Mist ng mapayapa. Agad na tumakbo si Ronaldo upang iligtas ang kanyang kasintahan, at ang balita tungkol sa masamang dragon ay ipinadala sa kabisera ng hari. Pagkatapos magpakatatag, si Armia ay inatasan ni Handsome na maging susunod na pinuno ng sangay. Habang gusto niyang manatili sa likod upang suportahan, sa simula, nag-alinlangan siya, ngunit nang malaman ang sweldo, pumayag siya, determinadong itayo muli ang bayan. Nang gabing iyon, tinanong ni Shig ang kanyang amo tungkol sa kalagayan ni Lost. Sinabi ni Ronaldo na hindi ito makokontrol at ang natitira ay iwan para sa maharlikang kabisera upang malutas. Bagamat itinulak nila pabalik ang masamang dragon, balang araw ay magigising itong muli. Umalis sila para hanapin ang bida. Sumama rin si Narcina. Ito ang gustong sabihin ni Lost noon. Pagkalipas ng ilang araw, natapos na ang mag-asawa sa pag-impake ng kanilang mga gamit at nagpaalam sa may-ari ng bahay tuluyan at sa kanyang anak na babae. Naghanda ang mag-asawa sa panibagong paglalakbay. Kung magpapatuloy sila bilang mga adventurer, tiyak na magkikita sila at ang iba pa. Ang dalawang Panginoon ay atubiling humiwalay sa kanilang mga alagad. Nawala ang tingin sa likod. Aalis na sana siya sa bayan na matagal na niyang kinabitan para sa isang bagong paglalakbay na nangakong puno ng mga tinik at hamon.